Isang bagong lipat na estudyante ang pumasok sa isang Korean high school, ngunit sa halip na magalang na ipakilala ang sarili, tinanong ni Raya Kangmin ang buong klase kung sino man ay may sigarilyo. Agad na napagtanto ng kanyang guro na ang estudyanteng ito ay magiging problema, habang ang ibang mga estudyante ay nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala. Kalaunan, pagkatapos ng klase, nasaksihan ni Kangmin ang mga bully sa paaralan na nagbibigay ng espesyal na pagtrato sa isa sa kanilang mga kaklase. Nakuha nito ang atensyon ng grupo, at tinanong nila si Kangmin kung bakit siya mag-isa. Sinabi ni Kangmin na kakabalik lang niya mula sa ibang bansa at halos wala siyang alam tungkol sa buhay paaralan sa Korea. Wala siyang kaibigan, walang koneksyon, at walang ideya kung paano kumikilos ang mga estudyante ng normal. Dahil dito, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng grupo ng mga pasaway sa paaralan. Tinanong ng kanilang pinuno kung kilala ni Kangmin ang isang sikat na manlalaban mula sa Daejeon. Dahil gusto niyang makasama, nagsinungaling si Kangmin at sinabing dati silang nag-iinuman. Nagkunwari ang mga pasaway na naniwala sa kanya, tinanggap siya sa kanilang grupo, at inalok pa silang maging una niyang kaibigan. Pagkatapos ng klase, ang babae, na masigla, ay biglang yamakap sa kanyang braso at idinikit ang kanyang sarili sa kanya. Tinanong niya kung diretsyo na siya sa bahay. Sinabi niya na oo dahil pagod na siya. Sinabi niya na kung ganoon, matutulungan niya itong makapagpahinga, at hindi naman pinalampas ng ating bida ang pagkakataon at pumayag sa alok nito. Nang gabing yun inakay niya si Kangmin sa isang motel room. Nagkunwari siyang interesado rito, hanggang sa lumabas ang iba pang mga pasaway at kinukuhanan ng video ang lahat. Ibinunyag nilang nakontak na nila ang manlalaban na sinabi ni Kangmin na kilala niya. Nahuli siya sa akto, pinalibutan siya ng grupo, tinukso, at ipinahayag na magiging personal nilang utusan simula sa araw na iyon. Patuloy si Kangmin sa pagpapanggap na nalilito, hinayaan silang maniwala na isa lang siyang mahinang transfer student. Sinampal siya ng isang pasaway sa mukha bago hinawakan ang kanyang uniforme at pinunit ang kanyang damit, ngunit agad na wala ang tawanan. Ang buong katawan ni Kangmin ay puno ng mga peklat, lumang sugat, at mga kalamnan na hindi karaniwan sa isang estudyante ng high school. Bago siya dumating sa Korea, nag-ukol siya ng maraming taon sa pagsasanay sa isang pribadong isla na pag-aari ng Batala, isa sa mga pinakamapanganib na samahan ng mga tinutulisan sa mundo. Nakaligtas siya sa masidhing pagpapahirap sa ilalim ng tubig, totoong bala, at mga instruktor na hindi magdadalawang isip na saktan ng isang nagsasanay dahil lamang sa huling isang minuto. Dahil hindi siya isang walang magawang estudyante, si Kangmin ay si Spade A, isang sanay na tinutulisan na ipinadala sa Korea para sa isang huling misyon ng pagpaslang. Sa sandaling sinimulan nila siyang saktan, hindi nila namamalayang na isaaktibo nila ang kanyang personal na panuntunan. Ang sinumang unang manakit sa kanya ay nagiging karapat-dapat na puntirya. Itinaas ni Kangmin ang kanyang kamay at nagbigay ng isang sampal na nagpatamba sa lalaki, na tila nawala ng malay at bumagsak ng malakas sa lupa. Gayunpaman, ayaw ni Kangmin na siya ang unang sumalakay. Kalmado siyang naghintay ng dahilan mula sa kanila. Nang sandaling iwinasiwas ng isang estudyante ang fire extinguisher patungo sa kanyang ulo, nasalo ni Kangmin ang metal na tangke ng isang kamay at niyupi ito na parang walang laman na lata. Pagkatapos ay hinawakan niya sa mukha ang sumalakay at sinubsob ang ulo nito sa kama. Ang sumunod ay hindi laban. Ito ay isang leksyon. Ang isa pa ay nasipa at bumagsak sa lababo ng banyo, na ikinasira nito. Ang kanilang pinakamalakas na manlalaban, isang dating MMA prospect, ay sumugod ng buong kumpiyansa, ngunit ipinukul lang sa dingding, na ikinabutas nito, at nagkanda-pilipit ang katawan. Ngayon, nagtataka kayo kung paano ito umabot dito. Balikan natin ng kaunti. Nang mas maaga sa araw na iyon, nakatayo si Kangmin sa sangandaan ng trapiko na nakasuot ng uniforme ng estudyante, labis na nag-aalala tungkol sa bansa. Naaalala niya na noong nasa elementarya pa siya, inuutusan siyang bumili ng matapang na alak at sigarilyo para sa kanyang ama. Ngunit, ang mainit na pakiramdam niya tuwing nasa Korea ay naglaho, na nagpaisip sa kanya kung ipinagpalit ba nila ang kanilang mainit na pagtanggap para sa pag-unlad. Ang huling beses na nasa Korea siya ay 10 taon na ang nakalipas, at ang muling pagbalik sa bansa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nasa isang makabagong mundo siya. Sa bawat lingon niya, may mamahaling sasakyan, at maging ang mga tao ay may mga marangyang gamit sa kanila, na para bang normal na yun.
Naglakad siya papunta sa parke upang tingnan ang larwang pato na dati niyang tinitignan noong bata pa siya. Ang pato ay mukhang mas malaki sa kanyang paningin sa pagkakataong ito, at nagtataka siya kung pinapalaki nila ang pato kasabay ng pag-unlad ng bansa. Gayunpaman, batid niyang ang mga cherry blossom sa kalye ay pareho pa rin, sa kabila ng lahat ng pag-unlad na naranasan ng bansa. Sa sandaling yun, isang bata ang tumakbo papalampas sa kanya patungo sa kanyang mga magulang. Kakagaling lang din niya sa duck park, at ipinaalam niya sa kanyang mga magulang na gusto niya ng sopas ng pato. Alam na ng kanyang ama na gugustuhin ito ng kanyang anak, at tiniyak niya rito na nakapagpareserba na siya. Ang pagtingin sa bata ay nagpaalala sa kanya noong siya ay bata pa rin. Dati ay pumupunta siya sa parke kasama ang kanyang mga magulang, karaniwang ipinapasan siya ng kanyang ama sa kanyang leeg, at tinatawag ni Kang Min ang mga bulaklak na nahuhulog mula sa puno ng cherry na popcorn. Gayunpaman, itatama siya ng kanyang mabait na ama, sinasabing ang mga ito ay cherry blossoms, hindi popcorn. Isang araw, iminungkahi ng kanyang ina na manood sila ng pelikula sa sinehan. Tinanong siya ng kanyang ama kung may partikular siyang pelikulang gustong panuorin, at masaya siyang sumagot na gusto niyang makita ang isa sa mga pelikula kung saan ang stepmom ay naipit sa washing machine, habang tinutulungan siya ng stepson mula sa likuran. Natahimik ang ina nang marinig ito, ngunit sumabay ang kanyang ama, sinabihan ng anak na gusto rin niyang panoorin ang pelikula. Isang notifikasyon mula sa kanyang telepono ang nagpabalik sa kanya mula sa mundo ng nostalgia na kanyang kinasadlakan, at galit si Kang Min dahil wala siyang kahit isang saglit na kapayapaan para sa kanyang sarili. Inilabas niya ang aparatos sa bulsa niya, na nagpapakita ng kasalukuyan niyang lokasyon habang minamarkahan ang kanyang target. Na may malamig na tingin sa kanyang mukha, naunawaan niyang oras na para magtrabaho. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa isang convenience store na tila nagbebenta ng sigarilyo, at pagdating niya doon, papalubog na ang araw. Dahan-dahan siyang pumasok sa tindahan, at dahil wala siyang makita sa kaera, tinawag niya ang sinumang namamahala sa lugar. Dahil walang tao sa paligid, nagpasya siyang pumunta sa seksyon ng sigarilyo at kumuha ng sigarilyo habang naghihintay. Habang inaabot niya ang isa sa mga pakete ng sigarilyo, isang boses ng matanda ang narinig mula sa likuran, nagtatanong kung pinapayagan bang manigarilyo ang mga estudyante. Napansin niya ito, at lumapit siya upang sabihin sa inaakala niyang tagapangasiwa na nag-aasikaso lang siya ng utos ng kanyang ama. Pagkatapos ay inilabas ni Kang Min ang isang kakaibang itim na card, na sinasabi sa kanya na ang card ay pag-aari ng kanyang ama. Inilagay niya ang card sa mesa, sinasabi sa kanya na singilin ang card para sa susunod na 36 na buwan, ngunit sa wakas ay sumagot ang lalaki na customer din siya sa tindahan. Humingi ng paumanhin si Kang Min para sa pag-aakala, inilalahad na marami siyang napanood na Korean drama noong nasa ibang bansa siya, at ang lalaki ay kahawig ng mga tindero sa nasabing mga pelikula, kaya naman inakala niyang ito ang tindero. Nang marinig ito, ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagtataka na nakasalubong niya ang isang taong kilang kabalik lang din mula sa ibang bansa tulad niya, dahil kilang kabalik lang din siya. Pinag-uusapan ni Kang Min kung gaano ito nagkataon, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung, sa purong swerte, ay nagtatrabaho rin ito sa parehong organisasyon nila. Sasabihin na sana ni Kang Min ang kanyang linya ng trabaho, na isang kontratadong tagapatay, nang biglang inasinta sa kanya ng lalaki ang isang maliit na kutsilyo. Napakabilis ng pag-ayo ng lalaki sa kutsilyo kaya tila tapos na si Kang Min, at malapit nang magwakas ang kwento sa unang kabanata. Gayunpaman, nang hamupa ang lahat, lumabas na naharangan ni Kang Min ang atake gamit ang isang pakete. Tinanong ng lalaki kung naroon ba siya upang patayin ito, at ngumiti si Kang Min, pinupuri ang kanyang intuisyon. Sinasabing hindi ito hanggal para sa isang taong nagtaksil sa organisasyon. Inabot niya ang kamay niya sa kabinet ng tindahan at hinawakan siya sa leeg upang ihagis palayo, habang sinasabi na halatang naroon siya para saktan siya ng matindi, dahil nakapinsala siya ng maraming operatiba ng organisasyon. Sumadsad sa lupa ang lalaki, ngunit bago ang lahat, ipinahayag niya ang pagkagulat niya sa card ni Kang Min. Karaniwan, sa organisasyon, naglalabas sila ng mga card na may iba't ibang kulay, mula pilak hanggang ginto at itim. Ngunit, ang ikinagulat niya ay ang itim na card ay ibinibigay lamang sa mga ahente na may pinakamataas na ranggo, at ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita. Dahil dito, ayaw paniwalaan ng target na ang isang kasing bata ni Kang Min ay nabigyan ng itim na card.
Iniunat ni Kang Min ang kanyang kamay nang nakangiti, habang pinasasalamatan ang matandang lalaki sa papuri. Pagkatapos, tinanong ng target ang batang mamamatay tao kung nasaan ang kanyang sandata, at ikinalitaw siya ng tanong. Hindi makapaniwala ang target na talagang pinuntahan siya ni Kang Min ng walang sandata, at sumagot si Kang Min na kinumpiska ang kanyang sandata sa paliparan. Ikinagulat ito ng target dahil hindi niya inaasahan na ganoon kapabaya ang isang may-ari ng black card. Habang kausap niya si Kang Min, inaalis na ng target ang isa sa kanyang mga nahuhugot na talam. At habang sinasabi niya kay Kang Min na ang unang panuntunan sa pagpaslang ay ang sandata, ibinato niya rito ang isang talam. Gaya ng dati, kalmadong tumugon si Kang Min dito at dinakma ang talam saktong pagdating nito sa kanyang ulo. Ang target ay nagpatuloy sa kanyang hindi gustong aralin, inilalahad na ang pangalawang panuntunan ay isang sorpresang atake. Gamit ang panuntunan na binanggit niya, naglunsad siya ng sorpresang atake na perpektong tinutok sa leeg ni Kang Min. Gayunpaman, madaling hinawakan ni Kang Min ang kanyang kamay bago pa man siya magkaroon ng kaunting pagkakataong makahiwas sa kanya. Tinitigan ni Kang Min ang mga mata ng kanyang target, tinatanong kung bakit ang isang ahente ng kanyang kakayahan ay nagtaksil sa organisasyon, kahit natiyak na nasiyahan siya sa di mabilang na benepisyo mula sa organisasyon. Interesado talaga siyang malaman kung bakit nagtaksil sa kanila ang lalaki, at sumagot ito ng tila isang palaisipan, na nagsasabing lata. Si Kang Min, bilang ang matalas ang pakiramdam, ay lumingon upang makita ang isang lata ng pagkain na nabuksan na may hiwa sa likod niya. Nagpatuloy ang target sa pagsasabi na sa bawat araw na nagtatrabaho siya para sa organisasyon, pakiramdam niya ay nakulong siya sa loob ng lata. Humakbang siya palayo at muling sumugod, na may layuning sugurin si Kang Min gamit ang kanyang talam, tina-target ang leeg nito. Ngunit, umilag siya sa atake at hinaranggan ito gamit ang lata na kinuha lang niya mula sa cabinet. Tinusok ng talam ng target ang lata, at tanging ang takip na lang ng lata ang naiwan kay Kang Min. Pinuri ng batang assassin ang paggamit ng target sa metapora, tinukso ito, at tinanong kung siya ba ang reinkarnasyon ni Shakespeare. Lalo lamang naging mailap ang target habang sunod-sunod siyang sumugod kay Kang Min. Marahas siyang umindayog, sinusubukang sugatan si Kang Min, ngunit naharang ni Kang Min ang lahat, habang ang palitan ay nag-iiwan ng mga kislap ng ilaw sa madilim na silid. Habang abala sila sa pagpapalitan ng atake, patuloy ang target sa kanyang lektura tungkol sa pilosopiya, isinisiwalat na ang paggawa ng kahit anong gustuhin ng organisasyon ay hindi ang tamang paraan ng pamumuhay dahil ito ay halos impyerno sa lupa. May pag-aalala sa mukha, binabanggit niya ang kanyang matinding hangarin na maging malaya, kaya naman ipinagkanulo niya ang organisasyon. Umuigting ang labanan habang mahigpit silang nagtutuos. Halos makalusot ang tama ng target, ngunit sa huli ay naputol lang ang kurbata ni Kang Min. Sa isang klasikong sandali ng pagtutuos, sabay na nag-ayon-ayon sa isa't isa ang dalawa ng napakatindi. Nagawa ng target na masugitan ang likod ng batang mamamatay tao, na umaabot mula sa kanyang kanang balikat, habang sinugatan naman ni Kang Min ang pisngi ng target gamit ang lata. Pagkatapos ay tinanong ng batang mamamatay tao kung may nawala ba sa kanya dahil imposibleng maging ganito siya kagulo kung nasa kanya ang lahat. Ang target, na may takip ng lata na nakadikit sa kanyang mukha, ay mahinahong sumagot na nawala ang kanyang pamilya. Binanggit niya na pinatay ng organisasyon ang kanyang pamilya at habang binabanggit niya ito, may litrato ng pamilyang nakapatong sa counter. Ibinunyag niya na tinutunto ng organisasyon ang pagkakakilanlan ng pamilya ng isang ahente at sinisiguro nilang patuloy silang binabantayan upang maiwasan silang magtaksil sa organisasyon. Muli siyang sumugod kay Kang Min, ngunit sa pagkakataong ito ay sinipa niya sa kanya ang isang pakete ng pulbos. Nakagulo ito sa kanyang paningin at bago pa man niya namalayan, nabuhat na siya ni Kang Min at ibinagsak sa lupa. Bumagsak siya sa family portrait sa silid, habang ibinunyag ng nakangiti na ang presyo ng kalayaang taglay niya ngayon ay ang buhay ng kanyang pamilya. Nagulat si Kang Min nang marinig na nagpatuloy pa rin ang target na ipagkanulo ang organisasyon kahit alam niyang nanganganib ang kanyang pamilya. Nananatili siya sa lupa habang nakatayo si Kang Min sa ibabaw niya. Isinisiwalat niya na ang tindahan kung saan sila kasalukuyang nakikipaglaban ay isang tindahan na madalas niyang pinupuntahan, na nangangahulugang hindi estranghero sa kanya ang may-ari. Gayunpaman, nang pumasok siya sa partikular na araw na iyon, mukhang lubos na pagod ang may-ari ng tindahan.
Dahil nag-alala siya, iminungkahi ng target sa tindero na magsara at magpahinga. Gayunpaman, ang tugon na nakuha niya mula sa may-ari ng tindahan ay hindi siya makapagpapahinga dahil kailangan niyang pakainin ang kanyang pamilya. Pagkarinig nito, lubos na naduraj ang kalooban ng target dahil nakikita niya ito bilang isang lubos na handgal na inialay ang sarili sa paglilingkod sa kanyang pamilya sa sarili niyang kapahamakan. Sa pagtingin sa panloob na silid ng tindahan, nakita ni Kang Min ang katawan ng may-ari ng tindahan na nakahandusay sa silid na ang ulo ay may matinding pinsala mula sa pagkabangga sa dingding. Nagulat siya at tinanong niya ang target kung pinatay nito ang may-ari ng tindahan dahil sa kanyang pagkakakilala dito. Tuluyan ang nawala sa sarili ang target habang sinasabi niyang nakakainis ang buong usapin ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Bumalik siya sa pagkakatayo. Nagkukwento kung paano siya nakatitiyak na hindi masaya ang matanda sa kanyang buhay. Habang siya ay tumatayo, isang pulang ulap ang bumabalot sa silid at tinanong ng target si Kang Min kung nananatili ba siyang tapat sa organisasyon dahil may pamilya rin siyang kailangan protektahan. Nanatiling tahimik si Kang Min at ipinagpatuloy ng target na sabihin sa kanya nang may mahigpit na tinig na ang pamilya ay isang tali. Malalim ang naging epekto nito, naiwang nakatayo si Kang Min sa gulat. Sa wakas, nakapokus ang target at naglunsad ito ng mabilis na pag-atake na winasak ang aparador sa likod ni Kang Min. Gamit ito bilang panlinlang, sinubukan niyang atakihin ang ulo ni Kang Min habang sinasabing hindi siya naniniwala sa paboritong bagay ni Dominic Torreta, ang pamilya. Segurado ang target na natapos na niya si Kang Min, ngunit nang hamupa ang usok, naglaho na si Kang Min. Mula sa kung saan, may dumaang napakabilis sa kanyang leeg, na nagdulot ng kakaibang hugis dito, tila naging isang tuwid na embyudo. Si Kang Min ang umatake, na nagdulot ng napakalinis na pagbabago sa leeg nito, kaya napilitan ang target na magtanong kung paano niya nagawa iyon. Ipinakita ni Kang Min ang maliit na talam sa kanyang kamay, na siya palang talam na nahuli niya kanina. Sinabi ni Kang Min sa kanyang target na sana ay binantayan niya kung saan napunta ang kanyang sandata. Nagpatuloy si Kang Min sa pagbibigay ng huling aral sa target, na sinasabihan itong huwag basta-basta magtapon ng mga bagay. Patuloy na nawawala ng dugo ang target sa nakababahalang bilis at bumababa ang kanyang kakayahang gumalaw. Bumagsak siya sa lupa habang nahuhulog ang kanyang mga talam mula sa kanyang mga kamay at binababad ng kanyang dugo ang lupa. Desperadong sinubukan ng target na pigilan ang pagdurugo sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang leeg. Ngunit sa wakas ay napagtanto niya na ang batang mamamatay tao ay hindi siya kailanman siniseryoso mula pa sa simula. Kinumpirma ito ni Kang Min, sinasabi sa kanya na gusto lamang niyang malaman kung may anumang motibo sa likod ng kanyang pagtataksil. Tiniyak niya sa target na hindi personal sa kanya ang lahat ng ito. Ang target ay napasinghap sa hangin, at dahil nakita niya kung gaano kahusay si Kang Min, napagpasyahan niya na ito ay talagang pinadala ng organisasyon upang patayin siya. Gayunpaman, mabilis na itinaman ni Kang Min ang maling akala. Lumapit siya upang bamulong sa kanyang tainga, sinasabi na ang dahilan kung bakit siya dumating sa Korea ay hindi dahil sa kanya. Nagulat ang target nang marinig ito, at ipinaalam ni Kang Min sa kanya na siya ay isa lamang hintuan sa daan. Inamin ni Kang Min na ang taong ipinadala sa kanya upang alisin ay isang napaka-espesyal na tao. Sa katunayan, ang taong yun ay napakahusay na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay para lang patumbahin sila. Tumalikod si Kang Min upang umalis, at sinabi niya sa target na binigyan niya lang ito ng kalayaang pinananabikan nito, at mas pinaganda pa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng walang hanggang kalayaan. Iniwan ni Kang Min ang target sa silid na nabahira ng dugo, at dito niya ipinaalam na tapos na siya sa sub-target. Gayunpaman, inamin niya na medyo ayos din ito para sa isang pampainit. Naisip niya na oras na para tumungo siya sa kung nasaan ang pangunahing misyon niya, ngunit dahil ang uniforme niya sa paaralan ay may hiwa at nabahira ng dugo, napagtanto niyang kailangan niya ng bagong uniforme. Malamig niyang isiniwalat na ang susunod na araw ay simula na ng pangunahing item sa menu, ang nakakontratang pagpatay, gaya ng ipinangako. Kinabukasan, tumungo siya sa high school kung saan magaganap ang misyon niya. Isang buwan bago nito, sa mansyon ng isang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan sa distrito ng Angeles, nagpunta si Kang Min doon para sa isang misyon ngunit nakita niya ang kanyang sarili na humaharap sa napakaraming seguridad. Armado lang siya ng isang revolver, habang ang target niya, si Manuel Santos, ay napapaligiran ng mga lalaking armado ng mabibigat na armas,
at tinutokso siya ni Kang Min, sinabihan siyang sana namatay na lang siya ng mag-isa sa halip na bigyan pa siya ng paakit. Nauunawaan ni Manuel ang tindi ng sitwasyon na isang propesyonal na mamamatay tao ang humahabol sa kanya, at pakiusap niya kay Kang Min na payagan munang umalis ang kanyang pamilya. Lumingon si Kang Min upang makita ang asawa ni Manuel na karga ang kanilang takot na anak. Muling pakiusap ni Manuel kay Kang Min na payagan ang dalawa na umalis dahil wala silang alam sa mga bagay-bagay, at huminga ng malalim si Kang Min, iniisip ang sitwasyon. Nakakagulat, sinabi niya kay Manuel na malaya nang umalis ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, may mahigpit na patakaran si Kang Min na huwag saktan ang sinuman maliban sa target maliban kung sila ang unang umatake sa kanya. Pagkarinig nito, inutusan ni Manuel ang kanyang mga security force na itutok ang kanilang mga sandata. Hinamak ni Manuel si Kang Min, sinabihan nitong ang isang tulad niya na may ganoong kainang pag-iisip ay hindi karapat-dapat maging isang B-grade contractor. Tinawanan niya si Kang Min, sinabihan nitong natakot siya dahil inakala niyang galing ito sa batala. Kung pag-uusapan ang batala, isa itong kasino na naglilingkod sa mga mayayaman, na ginagawa itong lugar para sa sag-alan ng malalaking pusta. Gayunpaman, sa likod ng pinaniniwalaan ng lahat na isang ordinaryong kasino ay may nakatagong katotohanan. Lumalabas na hayagan silang nagbibigay ng mga kontrata na may kinalaman sa pagkitil ng buhay, at hindi man lang magawa ng gobyerno ang kahit ano laban sa kanila. Dahil sa kanilang reputasyon at impluwensya, nakatanggap sila ng kontrata upang alisin si Manuel. Ang blonde-haired na casino dealer na nag-aasikaso sa kliyente ay nagkalat ng maraming baraha sa harap nito, sinabihan siyang pumili ng isa. Ipinapalam niya rito na ang barahang pipiliin niya ang magtatakda ng ranggo ng kontratista, at sumagot ang kliyente na alam niya ang katotohanan ito. Nagpatuloy ang kliyente sa pagpili ng tila pinakamataas na ranggong baraha, na siyang spade A. Humanga ang dealer sa kanyang pinili, ngunit ipinaalam niya rito na ang bayad sa komisyon para sa spade A ay sobrang taas. Gayunpaman, hindi nagtitipid ang kliyente dahil nakapaghanda na siya ng sandamakmak na kayamanan para lang ialok sa trabaho. Ipinapalam niya sa dealer na gusto niyang matapos agad ang trabaho. Pabalik sa mansyon ni Manuel, nalupig na ni Kang Min ang lahat ng gwardya at nabaril na si Manuel. Nagsindi siya ng sigarilyo sa gitna ng kalat at inulit na sinabi lang niyang hindi niya sasaktan ang sinuman maliban sa puntirya malibang salakayin muna siya. Nandyan pa rin ang asawa ni Manuel, at tumitingin siya ng may matinding takot sa kung ano ang natira sa kanyang pamilya. Lumapit si Kang Min sa kanya, nakikiramay sa pagkamatay ng kanyang asawa. Habang papalayo, sinabi niya sa ginang na magbabayad siya sa kanyang mga kasalanan balang araw. Ngayon sa kasalukuyan, pumasok si Kang Min sa silid-aralan, ngunit sa halip na magpakilala tulad ng iba, nagpasya siyang ipakita ang kanyang presensya sa pagtatanong kung mayroong may sigarilyo. Maging ang guro ay naramdaman ang kanyang aura, at tinanong niya kung sino siya dahil mukha siyang isang taong handang baliwalain ang kanyang awtoridad. Sinabi lang ni Kang Min sa lalaki na siya ang transfer student, at pinayuhan siya ng guro na magpakilala. Nagpatuloy si Kang Min sa pagpapakilala sa sarili, isinisiwalat na siya ay mula Dayan, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na siya ay mula sa Batala, isang bansa sa timog ng Estados Unidos. Si Kang Min ay kabilang sa isang organisasyon na tumutupad ng mga sensitibong gawain sa ilalim ng kontrata. Nag-enroll siya sa high school dahil nais niyang magkaroon ng magandang pagkakataon upang makalapit sa kanyang pakay sa South Korea. Dahil ang South Korea ay isang medyo ligtas na bansa, alam ni Kang Min na kailangan niyang humanap ng paraan upang maabot ang kanyang pakay sa pinakakaraniwang paraan. Nakatago sa kanyang mensahe ng pagpapakilala ang kanyang tunay na layunin, ngunit walang nakapansin dito. Bago siya dumating, ibinigay sa kanya ng blonde na dealer ang impormasyong kailangan niya. Sinabi niya sa kanya na ang nasyonalidad ng target ay South Korean, at kasalukuyan itong naninirahan sa Seoul. Gayunpaman, ang problema ay hindi pa nila alam kung sino ang kanyang target. Nagulat si Kang Min nang marinig ito, at sinabi ng dealer sa kanya na maaaring mukhang baliw, ngunit eksakto itong gaya ng kanyang narinig. Sa madaling salita, ang tanging impormasyong ibinigay ng kliyente ay ang pangalan ng target, at wala nang iba pang personal na detalye. Nakita ni Kang Min na medyo interesante ang buong misyon, ngunit dahil propesyonal siya sa kanyang ginagawa, hindi siya uurong sa misyon. Gamit ang pananaliksik na kanyang isinagawa, nagtungo siya sa silid-aralan ng kanyang target, ngunit matapos tingnan ng klase,
Napansin niyang wala pa nga ang target sa paaralan. Iniisip niya ang susunod na hakbang nang marinig niyang may dalawang estudyanteng nagbabangayan tungkol sa kung sino ang dapat umalis sa dadaanan o hindi. Ang estudyanteng may tattoo ay kumapit sa pinto at itinulak ang isa pang estudyante patungo sa dingding. Sa mas malapitan na pagtingin, lumilitaw na ang estudyanteng may tattoo ay leader ng isang grupong pasaway, at ang babae sa kanila, si Choi Hyeon, ay agad na napansin si Kang Min sa malayo. Tinawag niya ang pansin ng kanyang grupo kay Kang Min, at tinanong ng lalaking may tattoo si Kang Min kung siya ay nag-iisa. Sumagot si Kang Min na siya ay nag-iisa dahil wala siyang kaibigan, at sa loob-loob niya, iniisip na niya ang plan B. Karaniwang nakakasundo si Kang Min sa mga pasaway, at dinala nila siya sa kanilang lihim na sulok kung saan sila naninigarilyo at gumagawa ng kung ano-ano. Tinatanong ng leader si Kang Min kung siya ba talaga ay taga Daejeon, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung kilala niya ang isang partikular na taong pinagtutuunan ng pansin na nagngangalang Lee Sang-won, na siyang pinuno ng Daejeon. Napagtanto ni Kang Min na sinusubukan siya, at handa siyang harapin ito. Sinabi niya sa kanila na halata namang kilala niya ito, at kahit noong gusto niyang lumipat, pinainom niya ito. Pagkatapos nilang malasing ng husto sa sobrang pag-inom, sinira ni Sang-won ang karaoke machine. Mukhang humanga si Hyeon nang marinig niya ito, at tinanong niya si Kang Min kung isa ba siyang kilalang tao sa kanilang lugar. Sumagot si Kang Min na magkakilala lang sila ni Sang-won at wala nang iba pa. Humanga ang leader ng mga pasaway sa lahat ng kanyang narinig, dahil naniniwala siyang si Kang Min ay isang matigas ang loob na tao. Iniunat niya ang kamay pasulong, nagmumungkahi na maging magkaibigan sila. Hinawakan ni Kang Min ang kamay at tinanggap ang alok dahil ayos lang sa kanya na sila ang maging una niyang mga kaibigan sa Korea. Nagkasama ang grupo hanggang huli ng gabing yon, at matapos sumakay ng bus ang grupo, naiwang mag-isa si Kang Min. Naalala niya ang isang alaala mula sa kanyang nakaraan nang siya ay sapilitang kinuha at dinala sa Angeles. Habang naglalakad siya sa madilim na kalye, naiisip niya kung ano kaya ang naging takbo ng kanyang buhay kung hindi nangyari ang mahalagang sandaling iyon. Biglang dumating si Hyeon mula sa likod, hinawakan ang braso niya habang dumidikit sa kanya. Tinanong ni Hyeon si Kang Min kung diretso na siya sa bahay, at sinabi niyang oo dahil pagod na siya. Hyeon pagkatapos ay nag-alok ng isang nakakaakit na panukala, na iminumungkahi na magpahinga sila ng magkasama. Dinala siya ni Hyeon sa isang silid sa motel kung saan niya siya pinahiga sa malambot na kama. Lubos nang nabighani si Kang Min sa kapaligiran ng silid at sa kagandahan ni Hyeon. Dalubhasa niya siyang inilapit sa kama habang tinatanong kung ano ang gusto niyang gawin. Doon, may nakakagulat na tinanong si Kang Min sa kanya. Tinanong kung ang ginagawa ba nito ay ang tinatawag na pambubuli. Bigla, lumabas ang mga kaibigan ni Hyeon mula sa dilim, at lumabas na kinukunan na pala nila siya mula pa sa simula. Malakas na nagtawanan ang mga pasaway kay Kang Min, tinutokso siya tungkol sa kung gaano siya kabilis na dala sa simpleng pagdampilang ng babae sa kanya. Maging si Hyeon ay hindi napigilan ng pagtawa habang tinatanong si Kang Min na irate ang kanyang pag-arte. Lihim na tinanong ni Kang Min kung bakit nila ito ginagawa, at ibinalik ng pinuno ng grupo ang tanong kay Kang Min. Lumabas na alam ng pinuno na nagsisinungaling siya tungkol kay Sungwon dahil si Sungwon ay may kondisyon sa atay mula pa noong bata siya kaya hindi siya pwedeng uminom. Bukod pa rito, tinawagan ng leader na Salbaha si Sungwon para kumpirmahin, ngunit wala itong ideya kung sino si Kang Min. Dahan-daang bumangon si Kang Min mula sa kama, nagkunwari na walang alam, habang tinutokso siya ng grupo, sinasabi sa kanya na napakalinaw ng lahat ng ginawa niya. Sinusubukan pa ring maging palakaibigan ni Kang Min nang sampilan siya ng isa sa kanila sa mukha. Sinabihan nila siya na mula noon, siya na ang magiging automatic door ng kanilang klase. Pagkatapos nito, pinunit ng lalaki ang damit ni Kang Min para lalo lang nila itong pagtawanan. Ngunit sinalubong sila ng isang bagay na labis nilang ikinagulat. Bago pa man dumating sa Korea, tinanggihan na ni Kang Min ang misyon dahil wala raw detalyeng ibinigay tungkol sa target. Tinanong siya ng dealer kung bakit niya tinatanggihan ang misyon, at malinaw niyang sinabi rito na mayroong 1,000,000 tao sa Korea na may kaparehong pangalan ng target, at maliban na lang kung pinapapatay niya ang bawat isa sa kanila, walang kwenta ang misyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, takot talaga si Kang Min sa pagkuha ng misyon dahil alam niyang baka homesick siya at gumawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin kung bumalik siya sa Korea.
Doon mismo, sinabi sa kanya ng dealer na hindi na niya kailangang mag-alala sa alinman doon dahil ang misyon na ibinigay sa kanya ay walang cap-ares. Dahil sa kahalagahan ng misyon, bibigyan siya ng gantimpala, na siyang ganap na kalayaan mula sa organisasyon. Ang tunog ng kalayaan sa kanyang pandinig ay ikinagulat ni Kang Min dahil ipinapahiwatig ng nagbigay ng misyon na pagkatapos nito, hindi na niya kailangang bumalik sa Battala. Ito ay parang misyon na maaaring maging huli niya, kaya't dapat siyang magtagumpay sa lahat ng paraan. Pagbalik sa motel, nagulat ang mga delinkwente dahil ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay puno ng pasa, at masyadong malaki ang kanyang pangangatawan para sa isang ordinaryong estudyante ng high school. Ngumiti si Kang Min dahil ang lalaking sumalakay sa kanya ay naisagawa na ang kanyang unang patakaran, na nangangahulugang wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Nagtaas ng kamay si Kang Min at nagbigay ng malakas na sampal na halos nagpabago sa anyo ng mukha ng binata bago ito tumilapon sa kabilang dulo ng silid. Naiwan ang kanyang mga kaibigan na tulala nang makita ang kanilang kasama na lubos na napinsala mula lamang sa isang tama. Bamantong hininga si Kang Min dahil nagkamali siya sa pagtataya ng sariling lakas, ngunit plano niya na salakayin siya ng mga ito simula pa lang, kaya gumawa siya ng peking katauhan na siyang umakit sa kanila. Mukhang lubos na mapanganib si Kang Min habang nakakuyom ang kanyang kamao habang hinikayat silang lumapit. 6 na taon bago nito, sa kamatayan, isang pribadong isla na walang nakatira na pagmamay-ari ni Battala. Nisalayan si Kang Min na sumasailalim sa isang matinding pagsasanay kung saan kinailangan niyang manatili sa ilalim ng tubig habang may mga kidnang nakakabit sa kanya, na nakaugnay naman sa isang gulong. Kilala siya bilang trainee number 55 noon, at kahit na napakadelikado ng buong proseso, nagawa niyang manatiling nakalubog sa ilalim ng tubig ng ilang minuto. Paglabas niya sa tubig, may mga lamang dagat na nakakabit sa kanyang katawan, at halos hindi niya nalampasan ang matinding pagsubok. Nakabangon siya, kaladkad ang sarili patungo sa finish line, ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng linya, isang baril ang iniharap ng kanyang tagapagsanay sa kanya, na nagsasabing lumampas siya sa takdang oras ng 1 minuto. Nanatiling kalmado si Kang Min sa kabuuan ng pangyayari. Isang tunog ng pagpapaputok ang umalingaw-ngaw, at pagkatapos nito, naaga ni Kang Min ang sandata ng tagapagsanay, at sa paggamit ng bandila ng finish line, nagdunot siya ng sugat sa kamay nito. Itinutok ni Kang Min ang baril ng lalaki sa kanya, at pinuri ng tagapagsanay si Kang Min sa pagkakaroon ng kutob na lutasin ang kanyang problema gamit ang kanyang kapaligiran. Mas humanga siya dahil hindi man lang kinurap si Kang Min, kahit na may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Sinabi ni Kang Min sa lalaki na hindi siya bobo dahil alam niyang ang unang putok ay blanko upang maiwasan ang aksidenteng pagpapaputok. Kinasa ni Kang Min ang baril dahil pagkatapos ng unang putok, ang mga sumunod na bala ay tunay. Kalmado niyang itinutok ang baril sa tagapagsanay, at naiwan ang tagpo upang bigyang kahulugan habang may putok na narinig mula sa malayo. Ngayon, sa kanyang kasalukuyang araw, na naiwan siyang kasama ang mga batang mag-aaral sa isang ligtas na bansa, lubos na kaiba mula sa malagim na lugar na kanyang kinalakhan, hindi iniisip ni Kang Min na tama para sa kanya ang patayin sila. Bamantong hininga siya habang iniisip kung paano hahawakan ang sitwasyon sa ibang paraan. Yumuko si Kang Min upang pulutin ang kanyang mga butones na napunit kanina, at habang ginagawa ito, naghahanap siya ng dahilan. Dahil ayaw niya ng sitwasyong mukhang isang panig na pag-atake, gusto ni Kang Min na iparamdam na sila ang nagsimula, at nararapat lang sa kanila ang kanilang natamo. Pagkatapos ay tinalikuran sila ni Kang Min, at isa sa kanila ang kumuha ng pamatay-apoy. Tinukso siya ng lalaki dahil sa pag-aalala sa uniforme niya sa eskwelahan gayong malapit na siyang dalhin sa ospital. Hinawi niya ang pamatay-apoy patungo kay Kang Min, habang tinatanong kung may health insurance ito. Nabigla ang lalaki nang madali lang itong hawakan ni Kang Min ng isang kamay habang binabaluktot ito. Ang lalaki ay natigilan dahil halos winasak lang ni Kang Min ang isang tank gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Kang Min ang kanyang susunod na plano, na ang layunin ay mag-iwan ng impresyon. Hinawakan niya ang lalaki sa mukha at buong lakas na isinubsob ito sa kama para ipakita ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Ang ulo ng lalaki ay naipit sa kama, na ikinagulat ng iba, at dahil dito, kinumpirma nilang banta si Kang Min. Sinusubukan pa rin nilang alamin kung ano ang nangyayari nang lumitaw si Kang Min sa likod nila, na sinasabing may tanong siya. Si Hyeon at ang kasama niya ay natarante sa biglaan niyang paglitaw.
Sinubukan ni Hyeon siyang manipulahin, tinanong kung talagang sasaktan niya ang isang babae. Hindi sila pinansin ni Kang Min, at tinanong niya sila tungkol sa huling kaibigan nila na lumiban sa klase. Sinukol ni Kang Min ang isa sa kanila, tinanong kung saan nagpunta ang lalaki. Ang delinkwente ay nangangatal na nagtanong kay Kang Min kung bakit niya gustong malaman, at si Kang Min ay sumagot ng may nagbabantang puwersa, tinanong ang lalaki kung may dahilan ba para hindi siya magtanong. Nagpasya naman ang lalaki na tumakas, sinabihan si Kang Min na bubugbugin pa rin niya ito kahit sumagot siya. Mabilis na pumasok ang lalaki sa palikuran, isinarado ang pinto ng malakas. Gayunpaman, sinundan siya ni Kang Min sa palikuran, sinabihan siyang hindi niya ito hahawakan. Nakakagulat, hindi siya mahanap ni Kang Min sa loob ng palikuran. At noon din, muling lumitaw ang lalaki sa likod ni Kang Min. Inilapit niya ang tubo ng shower sa leeg ni Kang Min, sinabihan itong lahat ay pagpapanggap lang. Mas mahigpit niyang hinawakan ang tubo habang may kumpiyansang ibinunyag na ang pangarap niya ay maging Best Supporting Actor sa Black Dragon Film Festival. Ang kanyang kumpiyansa ay lubusang nawasak ng piraso ni Kang Min ang tubo ng shower. Lumingon si Kang Min, sinabi sa lalaki na siya mismo ay mahusay na aktor. Pinanood ng lalaki ng may matinding takot habang nagpakawala si Kang Min ng malakas na sipa na nagpatalsik sa kanya sa lababo, at nawalan din siya ng malay. Ito ang ikatlong hakbang ng kanyang plano, na umiikot sa paghasik ng takot sa binata. Sumigaw si Hyeon sa takot, at hinawakan niya ang leader, na nagmungkahi na tumakas sila habang pinapayuhan siyang kunin ang scooter. Casual silang tinanong ni Kang Min kung bakit sila lalayo ng ganoon kung maaari naman nilang sagutin ang tanong niya. Nagsimulang maglakad si Kang Min patungo sa kanila, at halos mawala sa sarili si Hyeon, sinabihan ng lalaking may tato na tumakas. Sa sandaling yun, lumakad ang lalaki patungo sa pinto habang isinasalaysay kung paano siya isang nangungunang kandidato sa pambansang pagsubok para sa MMA team. Inihayag ng lalaki na nasa kamay na niya ang lahat hanggang sa sumulong siya upang talunin ang kanyang kalaban. Nagpatuloy siya sa pagpapakita ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpisil ng mariin sa doorknob bago sumugod patungo kay Kang Min, inihayag ang kanyang pananabik na makakalaban niya ang isang malakas. Sumugod siya kay Kang Min, na ang layunin ay saktan siya sa ulo. Samantala, sa kabilang silid, may isang lalaking may masamang balak sa isang babae nang ang salarin ay napahagis sa dingding. Ang lalaki ay lubos na nadaig ng napakalaking puwersa ni Kang Min, na siyang nagkumpleto sa ikaapat na hakbang. Ito ay upang mawala ng kontrol ang grupo, at mayroon siyang dahilan kung bakit niya pinagdadaanan ang mga nakakapagod na hakbang na ito. Samantala, sinisikap ng tumakas ni Hyeon, ngunit ginawa ng pinuno na mahirap para sa kanya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsira sa doorknob. Bigla, lumitaw si Kang Min sa likuran niya, parang multo sa takot, at tinanong siya kung ano ang sinisikap niyang gawin. Si Hyeon ay napako sa takot, ngunit ipinakita ni Kang Min sa kanya kung paano buksan ang pinto, at bahagi pa rin ito ng kanyang mga plano. May plano siya na kapag ganap ng lumalim ang takot, magpapakita siya ng awa. Si Hyeon ay bumagsak sa sahig, nagmamakaawa kay Kang Min na palayain siya, at sinabi ni Kang Min sa kanya na wala siyang intensyon na saktan siya, ngunit may isa lamang siyang pabor na hihingin. Hinaplos ni Kang Min ang kanyang buhok, sinasabi sa kanya na sa lahat ng nasa silid, siya lamang ang makakagawa ng kanyang gusto. Tinanong siya ni Kang Min kung gagawin niya ang gusto nito, at takot siyang sumagot ng oo. Ang unang tanong ni Kang Min ay tungkol sa nawawalang estudyante. Samantala, sa isang lihim na silungan sa ilalim ng lupa, nagkakatuwaan ang isang grupo ng mga masasamang loob matapos ang isang matagumpay na misyon ng pangingikil. Ang pinuno ng grupo ay lubos na nasisiyahan habang umunguya ng baka, at buong pagmamalaking idineklara na sila ay namumuhay ng marangya. Isang miyembro ng grupo ang kumuha ng atensyon ng kanilang pinuno tungkol sa kaguluhang kanilang nilikha, na nagsasabing maaaring masundan sila ng mga pulis. Iminungkahi niyang ilipat na nila ang kanilang kuta ng mabilis, ngunit tiniyak ng pinuno na wala silang dapat ipag-alala dahil nakuha nila ang video sa pamamagitan ng Telegram at ang mga server ay nasa ibang bansa. Ang amo ay buong pagmamalaking sinabi sa kanyang tauhan na ligtas ang kanilang opisina, at kahit ang FBI ay hindi sila mahahanap. Hindi pa niya natatapos sabihin ito nang marinig nila ang katok sa pinto. Sinabi naman ng amo sa isa sa mga lalaki na buksan ang pinto, at nang gawin niya ito, nakita niya ang isang lalaki na may kakaibang t-shirt na pumasok sa silid.
Ang lalaki ay si Jang Hyunso, isang kapwa may kulay blonde na buhok, na ang unang tanong sa grupo ay tungkol sa video. Gusto niyang malaman kung ang video ay nagmula sa silid, at dahil si Hyunso ay hindi mukhang pulis, tinanong siya ng amo kung sino siya. Hindi pinansin ni Hyunso ang kanilang tanong, sinabi niya na gusto lang niyang ipababa nila ang video, ngunit ito ang nagpagalit sa pinakamalaking lalaki sa grupo. Sinabi naman ng amo sa tauhan na susugurin nila si Hyunso nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok sa buong silid. Dugo ang tumalsik sa lahat ng dako habang tinatakpan ng iba ang kanilang tainga sa gulat. Sa oras na maunawaan nila ang nangyayari, ang malaking lalaki ay tinamaan sa ulo ni Hyunso. Nagkagulo ang grupo sa pagkaunawa na nakaharap sila sa isang baril, ngunit kalmadong nilinis ni Hyunso ang dugo sa kanyang bibig habang inuulit ang utos na ibaba ang video. Nang mga sandaling yun, napagtanto ng amo ng grupo na hindi yun tunay na putok, at bumalik sa pagkakatayo ang malaking lalaki. Si Hyunso naman ang tinamaan sa mukha sa pagkakataong ito. Sa puntong ito, nalaman ng grupo na ito ay isang malakas na BB gun lang. Dahil sa paniniwalang wala silang dapat katakutan, sila ay sumugod patungo sa kanya. Nauwi ito sa masamang desisyon dahil silang lahat ay napatay. Inilalagay na ng amo ang lahat ng kanyang pera sa isang bag nang matanto niyang naubos na ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay nagpakita si Hyunso sa kanyang likuran, may hawak na baril at binyantaan siya. Sinasabi na alisin ang video kung ayaw niyang matulad sa kanyang mga kasama. Dahil ang kailangan lang naman ay alisin ang video, itinuro ng amo ang isang hard drive sa silid, sinasabi kay Hyunso na bunutin ito at basagin. Gayunpaman, gustong malaman ng amo kung bakit pinagdadaanan ni Hyunso ang lahat ng paghihirap na ito. Tinanong niya kung kinuha siya ng biktima, ngunit dito galit na isiniwalat ni Hyunso na siya ang nasa video. Dahil sa kanyang maliit na pipino, na kumalat na sa internet, naging sanhi rin si Hyunso ng pagpanaw ng amo. Lumabas na si Hyunso ang estudyanteng tinatanong ni Kang Min, at alam din niya ang paggamit nito ng BB gun. Hindi naman ito masasabi tungkol kay Kang Min, na may buong imbakan ng armas sa kanyang silid. Kinabukasan sa paaralan, matagumpay na naging mga sunod senior ng Kang Min ang mga delinkwente salamat sa natamong pagtutuwid nila noong nakaraang araw. Si Hyeon lang ang walang bahid sa kanyang mukha, at tinanong niya si Kang Min kung bakit nito gustong makipagkita sa kanila. Sinabi naman ni Kang Min sa kanya na gusto niyang tapusin nila ang usapan nila noong nakaraang araw. Agad nagbago ang kanilang kalooban, at tinanong sila ni Kang Min kung may nangyari sa nabanggit na kaibigan. Ilang panahon na ang nakalipas, pumunta si Hyeon sa isang tindahan ng regalo upang subukang manalo ng pinakamagandang premyo, isang nakakatakot na plushie, na nangangailangan na tamaan niya ang maraming target. Ngunit ang baril ay tila walang silbi, at dito pumasok si Hyunso. Siya ay isang nagbabalik na estudyante sa paaralan, at madali niyang tinatamaan ang mga target, habang si Hyeon ay nakasandal sa kanya ng comfortable mula sa likod. Humanga ng husto ang mga kaibigan ni Hyeon sa kung gaano katalentado si Hyunso. Kinantsawan pa nila siya, sinasabihan siyang naghahanap ang militar ng mga taong tulad niya, at sa huli, napanalunan ni Hyunso ang plushie para kay Hyeon. Nagpasalamat si Hyeon sa kanya, sinasabihan siyang babawi siya sa susunod. Lubos na nabigla si Hyeon sa kung paano niya hinawakan si Hyunso, at dahil sinabi na niya sa kanya na babawi siya sa susunod, ay mayroon na siyang maiinit na iniisip. Sa pag-iisip tungkol sa nakaraang pangyayari, nagtataka si Hyeon kung bakit interesado si Kang Min sa ganoong uri ng lalaki. Sa totoo lang, gusto niyang kalimutan si Hyunso habang buhay, at kausap niya ang sarili nang biglang sumulpot si Kang Min, tinutokso siya dahil sa pagbulong-bulong sa sarili. Tinanong ni Hyeon sa kanya kung bakit niya ito pinapanta upang magkita silang dalawa lang sa weekend. Hinaplos ni Kang Min ang kanyang mukha, pinaalalahanan siya tungkol sa pabor na ipinangako niya rito noong nasa motel sila noong isang araw. Pagkatapos ay kinuha ni Kang Min ang kanyang telepono upang ipakita ang mga lugar para sa date, sinasabi kay Hyeon na gusto niyang ipasyal siya nito. Sa kaibuturan, alam ni Hyeon na peking lahat ang pagkatao nito, dahil imposibleng sinaktan niya ang buong grupo nito habang nagpapakakul lang. Nakarating si Hyeon sa conclusion na may gusto sa kanya si Kang Min, kaya niya gustong ipasyal siya nito sa paligid ng lungsod. Habang nagsisimula ang kanilang paglilibot, isang taong nakatago sa malayo ang kumuha ng litrato nilang dalawa. Ang una nilang pinuntahan ay isang lugar na naghahain ng hapag na may 80 putahe.
Pinagalitan ni Hyeon si Kang Min sa pagkakaroon ng masamang panlasa pagdating sa mga kainan, na nagpapakita na hindi pa siya nakakapag-date ng babae. Lihim na humingi ng paumanhin si Kang Min, sinabing hindi pa siya nagkaroon ng tunay na kaibigan noon, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat nilang kainin. Napagtanto ni Hyeon na hindi ito komportable, at para mapagaan ang loob nito, nagsimula siyang kumain muna. Inasar niya ito, tinanong kung bakit siya dinala nito sa ganoong kagandang lugar. Matapos tikman ng isa sa mga putahe, pinuri niya ang pagkain, at habang ginagawa nila ito, muling kumuha ng litrato nila ang nakatagong figura. Pagkatapos nito, bumisita sila sa isang parke upang manood ng mga alpaka at si Kang Min ay drawn sa mukha ng mga ligaw na herbivore. Kuha rin ng isang larawan ng dalawa na magkasamang nagsasaya, at pagkatapos nito, dumiretso sila sa gallery. Nakita ng dalawa kung paano bumaba ang kalidad ng modernong sining. Mula roon, bumisita sila sa tindahan ng Dior, at hiniling pa ni Hyeon kay Kang Min na kunan siya ng mga litrato. Marami siyang kinunan na litrato kaya natakot siyang maubusan ng espasyo sa imbakan ng telepono nito, ngunit tiniyak niya rito na mayroon siyang 1 terabyte na imbakan, kaya ligtas siya. Tinanong ni Kang Min kung bakit siya kumukuha ng napakaraming litrato, at sinabi niya na mayroon siyang obra na kailangang mapanatili. Ang dalawa ay lubos na nasiyahan hanggang sa malalim na gabi. Ngunit bago sila maghiwalay, iminungkahi ni Hyeon na maglaro sila ng bar-ilan. Pagkatapos ay dinala ni Hyeon si Kang Min sa parehong lugar kung saan niya nakilala si Hyunso. Sinabi ng may-ari ng tindahan kay Kang Min na tamaan lang ang isa mula sa 10 tira, at makakakuha siya ng isang cute na plushie. Nagulat si Kang Min na isa lang ang kailangan niyang tamaan, at napagpasyahan niya na ito ay napakadali. Sa hindi niya nalalaman, ang baril ay may daya upang ang mga tira ay lumiko. Kumpiyansa ang may-ari ng tindahan na kahit pa may dumating mula sa Special Forces, hindi sila makatama ng isang tira. Bumaril si Kang Min, at tuluyan siyang sumablay sa target. Tinukso siya ni Hyeon, sinasabing hindi siya makakatama ng kahit isang target sa gaganitong paraan. Iminungkahi ni Kang Min na magpustahan sila. Sinabi niya rito na kailangan nitong gawin siya ng isa pang pabor kung matatamaan niya ang lahat ng target at mananalo sa plushie. Natawa pa rin ng mapanukso ang may-ari ng tindahan nang matamaan ni Kang Min ang bawat target na para bang wala lang. Kinamot ng may-ari ng tindahan ang kanyang ulo sa pagkadismaya, nagtataka kung si Kang Min ay isang uri ng napakagaling na Mama Meryl. Pagkatapos ay sinabi ni Kang Min kay Hyeon na subukan ito, at tinulungan niya itong itama ang kanyang postura. Habang ginagawa ito, kinuhanan silang muli ng video. Sa huli, ang malaking premyo ay isang kakatuwang malambot na tumatalbog na plushie. Pauwi, nagtaka siya kung ano ang ipapagawa ni Kang Min sa kanya sa pagkakataong ito. Lumalabas na sinabi na ni Kang Min sa kanya na i-post ang kanilang larawan ng magkasama sa social media. Mahigpit na niyakap ni Hyeon ang plushie habang inaalala ang lahat ng nangyari sa buong araw, sinusubukang itago ang kanyang namumulang mukha. Lubos na abala si Hyeon sa mga larawang kuha nila ng magkasama kaya hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa kanyang lugar. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya si Hyeonso sa kanyang lugar, nakatingin sa kanya na tila isang kaina-hinalang tao. Nahulog mula sa kanyang kamay ang plushie na hawak niya, at tinanong niya si Hyeonso kung ano ang ginagawa nito sa kanyang lugar. Hinarap siya ni Hyeonso nang may matinding diin. Sinasabi sa kanya na ang pagiging nasa kanyang apartment ay nagbabalik ng mga alaala ng unang beses na siya'y dumating. Lumalabas na, si Hyeonsu, si Hyeon, at ang grupo nito ay pumunta sa kanyang apartment para uminom at magsaya. Dahil sa dami ng kanilang ininom, binalaan sila ni Hyeon na huwag gagawa ng kalokohan, ngunit tinitiyak ni Hyeonsu sa kanya na pananatilihin niyang nasa ayos ang lahat. Kausap siya ni Hyeon ng may kabaitan, sinasabi sa kanya na siya ay lubos na maaasahan, at naiisip niya kung ito ay dahil siya ay isang matanda. Ngumiti si Hyeonso, sinasabi kay Hyeon na magtiwala sa kanya. Sa bandang huli ng gabing yon, ang lahat ay lubos na nakatulog dahil sa kalasinggan, at hinawakan siya ni Hyeonso nang hindi nararapat. Nagpatuloy si Hyeon na i-report si Hyeonso, na kalaunan ay nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Siya ay pinaalis sa paaralan, at tinalikuran din siya ng kanyang pamilya. Kaya't sa madaling salita, sinisisi niya si Hyeon sa lahat. Sa pagtatanggol ni Hyeon, ipinaalam niya sa kanya na karapat-dapat lang sa kanya yon dahil siya ay isang meniakis. Galit na sumagot si Hyeonsu, pinapaalala kay Hyeon na siya ang unang umakit sa kanya.
Pinaalala niya rito na hinawakan siya nito na parang wala lang, habang sinasabi ang mga bagay tulad ng babayaran niya ito. Sinabi ni Hyeon-soo kay Hyeon na ito ang nagpaasa sa kanya, at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono, na sinasabing ginagawa pa rin ito ang eksaktong parehong bagay. Lumabas na nakita niya ang larawang ipinost ni Hyeon, at hininuhan ni Hyeon-soo na ang larawan ay para lang pagselusan siya. Lubos na nandidiri si Hyeon nang marinig ito, at galit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Galit siyang sinampal ni Hyeon sa mukha, tinawag siyang baliw, ngunit sumagot si Hyeon-soo sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng dalawang babala na may malakas na tunog malapit sa kanya. Sinira pa niya ang bagong bili nitong plushie gamit ang baril. Sinabi ni Hyeon-soo kay Hyeon na simula noong unang araw na yon, naghahanda na siya para sa muli nilang pagkikita. Nagsasalita si Hyeon-soo na parang isang nakakatakot na tao, sinasabing kinunan niya ang sarili habang nagsasanay ng maraming bagay, at gusto niyang ipakita ito kay Hyeon. Tinulak niya si Hyeon sa pader, ngunit biglang sumulpot ang isang kamay mula sa likod ng pinto, inilagay ang isang panyo sa ilong ni Hyeon upang mawalan siya ng malay. Ang taong yun ay si Kang Min pala, at ipinahayag niya ang kanyang pagtataka na ang bilis magpakita ni Hyeon-soo. Lumalabas na si Kang Min ang nag-upas sa mga tao upang kumuha ng kanilang mga larawan para lamang mapalabas si Hyeon-soo, at ang mga nagsilbing paparazzi ay ang mga problemadong kaibigan ni Hyeon. Galit na galit ang grupo dahil inuutusan sila ni Kang Min, pero wala silang magawa kundi sumunod para maiwasang masaktan muli. Dahil alam nilang hindi man lang gusto ni Kang Min si Hyeon, nagtataka sila kung bakit siya nagpapakahirap para ipaskil sila sa social media. Sa bahay ni Hyeon, binuksan ni Kang Min ang pinto matapos mawalan ng malay si Hyeon, at tinutokso ni Kang Min si Hyeon-soo, sinasabing nagulat siya na ang kanyang pambatang panlilinlang ay nahikayat siyang lumabas. Mukhang galit na galit si Hyeon-soo habang tinatanong si Kang Min kung boyfriend ba siya ni Hyeon. Sumagot si Kang Min nang mas nang-iinis, tinatanong si Hyeon-soo kung mukha ba siyang girlfriend ni Hyeon. Pagkatapos ay naglabas si Hyeon-soo ng baril, nagpaputok kay Kang Min, na madaling naiwasan ang putok. Kinantsawan siya ni Kang Min dahil sa pamamaril ng walang babala, at sinabi ni Hyeon-soo na kapag napatay niya ito, tuluyan na niyang makukuha si Hyeon para sa sarili niya. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Kang Min, ngunit madali siyang inagawa ni Kang Min ng baril. Habang nagmungkahi na magkaroon sila ng labanan sa pamamaril, sinabi sa kanya na ang mananalo ang makakakuha kay Hyeon. Gayunpaman, binigyan ni Kang Min si Hyeon-soo ng babala na ang sarili niyang sandata ay madali lang siyang mapapatamba sa isang putok. Tila, isa sa mga personal na video na ginawa ni Hyeon-soo sa kanyang sarili ay lumabas sa internet. Lubos siyang naguluhan, nagtataka kung sino ang posibleng nagpakalat ng video. Nagsuspecha pa nga siya sa repair technician, na napakaliit lang ang sinisingil sa kanya. Nag-iisip siya tungkol dito nang pumasok siya sa kanyang silid at makita ang isang estranghero na may baril na nakaupo sa kanyang silid na pinag-uusapan ang kanyang video. Sinabi ng lalaki sa kanya kung gaano nakakatakot ang lahat dahil kinunan niya ang sarili habang nagsasanay ng iba't ibang estilo, at sabay ring tinatama ang sarili. Lumabas na ang baril na hawak ng estranghero ay baril ni Hyeon-soo, na nakita niya sa kanyang kwarto, at sinabi ng lalaki sa kanya na siya ang perpektong tao para sa hinahanap niya. Naiinis na si Hyeon-soo sa pinagsasabi ng lalaki, at lumapit siya sa mukha nito, na nagtatanong kung sino ito. Pagkatapos ay ibinunyag ng lalaki na nagtatrabaho siya para sa isang organisasyong tinatawag na The Network, at nagbibigay sila ng nilalaman para sa publiko upang makabuo ng kita. Ang estrangherong lalaki ay isang salesman na nagre-recruit ng mga taong tulad ni Hyeon-soo. Sinabi ng salesman kay Hyeon-soo na marami siyang iskandalo sa internet na ginagawa siyang isang interesanteng panoorin. Dahil dito, iminungkahi ng lalaki na sumama siya sa kanila. Ngayon sa kasalukuyan, natagpuan ni Hyeon-soo ang sarili sa isang paligsahan sa pagbaril kasama si Kang Min. Dahil sinasabi ni Kang Min na nakamamatay ang kanyang baril sa isang putok lang, hinamon siya ni Hyeon-soo na barilin siya. Tinulungan pa niya itong ilagay ang baril sa kanyang ulo habang sinasadya niyang galitin si Kang Min. Nagpatuloy si Kang Min sa pagpapaputok, at napatila po ng lalaki sa kabilang dako ng silid, nakaramdam ng matinding sakit. Lumabas na bala lang pala yun na goma, ngunit nagkunwari si Kang Min na wala siyang alam na parang hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng baril. Sinabi niya kung paano niya nakuha ang bala na iodine liber at inaasahan ang totoong bala, ngunit ipinaalam sa kanya ni Hyeon-soo na hindi sila nagde-deliver ng totoong bala.
Pagkatapos ay kinuha ni Hyeonsu ang kanyang isa pang baril mula sa bulsa ng kanyang jacket, na ipinutok niya sa ilalim ng kanyang jacket, umaasang mahuli si Kang Min na hindi handa. Gayunpaman, inilega ni Kang Min ang putok habang sinasabi kay Hyeonsu na masyadong halata ang kanyang posisyon. Muling nagpaputok si Hyeonsu kay Kang Min, ngunit inilega niya ito, at sa huli ay nasira ang larwang nakatayo sa cabinet na unang napanalunan ni Hyeon kasama si Hyeonsu. Nagulat si Kang Min sa lakas ng baril, kaya't napaisip siya kung totoong larwang baril lang ang ginagamit ni Hyeonsu. Napagtanto ni Kang Min na ang baril ay gawa ng isang propesyonal at hindi ni Hyeonsu. Hindi siya pinansin ni Hyeonsu at nagpatuloy sa pagpapaputok, umaasang tatamaan si Kang Min, ngunit patuloy lang si Kang Min sa paggalaw upang ilagan ang lahat ng ibinabato nito sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Kang Min ang kanyang pagtataka na maraming masasamang bagay ang nagawa ni Hyeonsu gamit ang baril, ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa siya nalalagay sa sitwasyon ng pagkakapiit. Tinukso ni Kang Min si Hyeonsu, tinatanong kung sinusuportahan ba siya ng isang tiyak na organisasyon. Lumalabas, ang network ay isang malaking organisasyong may mga ilegal na gawain sa Korea, at ginagamit nila ang mga estudyanteng nakakalat sa buong bansa. Nagpapatakbo sila sa pamamagitan ng maraming maliliit na grupo, na nagpapahirap na hanapin ang katotohanan sa likod ng organisasyon. Kahit gaano kahirap, si Kang Min ay matyaga, at lubos siyang tiwala na mahahanap niya sila, at ito ay dahil ang pangunahing target niya ay nagtatrabaho sa network. Naabutan ni Hyeonsu si Kang Min na tulala habang naglalaban sila, at ikinagalit niya ito. Lumapit siya rito, itinapat ang baril sa leeg ni Kang Min, at tinanong kung biro lang ba siya para rito. Nagpaputok siya, ngunit mabilis na nakakilo si Kang Min upang itulak ang kamay ni Hyeonsu, kaya naman lumihis ulit ang kanyang tira. Sa madaling salita, pinuntahan ni Kang Min si Hyeonsu dahil miyembro ito ng network, at ito ay nadiskubre niya sa kanyang investigasyon. Nagngingit-ngit si Hyeonsu dahil nabigo ang lahat ng kanyang sinubukan. Hindi siya makapaniwala na inagaw ni Kang Min ang kanyang nobya at may lakas pa rin ang loob na kutsain siya. Sinimulan niyang habulin si Kang Min sa buong silid, ngunit hindi niya alam na isa lamang siyang batong tuntungan sa tunay na puntirya ni Kang Min. Sa isang punto, naniniwala si Hyeonsu na nakuha na niya ang perpektong putok kay Kang Min, ngunit bago niya pamalaman, lumitaw na si Kang Min sa ilalim niya na ang baril ay perpektong nakatutok sa kanyang ulo. Si Kang Min ay hindi nag-atubili habang siya ay nagpaputok ng paulit-ulit. Nagdulot ito ng matinding epekto kay Hyeonsu bago pa man siya maitapon sa kabila ng silid dahil sa puwersa ng mga putok. Casual na binuksan ni Kang Min ang ref, at kumuha siya ng isang lata ng soda habang tinatanong si Hyeonsu kung seryoso ba siyang itutuloy ang laban. Malubhang nasugatan si Hyeonsu ng mga bala, at napilitan siyang talikuran ang kanyang aura. Sinabi niya kay Kang Min na hindi siya ang masamang tao sa sitwasyon. Lumabas na naiinis siya dahil sa pagbibigay pag-asa ni Hyeon sa kanya at pagkatapos ay iniwan siya. Sinabi niya kay Kang Min na biktima lang siya na pinagtaksilan ng pag-ibig, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Kang Min kahit kaunti. Inaasar pa niya ito, sinasabi lang niya yon para gaman ang kanyang pakiramdam. Nakabangon muli si Hyeonsu, at itinutok niya ang kanyang sandata kay Kang Min. Nagsalita siya tungkol sa kung gaano niya kamahal si Hyeon ng buong buo, at pagkatapos ay kinuha niya ang isang totoong baril, na itinutok niya sa walang malay na si Hyeon. Handa siyang wakasan ang buhay nito dahil hindi niya ito makamtan, at ayaw niyang magkaroon pa ng iba sa kanya. May luha sa mga mata, hinayla niya ang gatilyo, pinaputok ang buong magazine, ngunit nang kumalma ang lahat, pinrotektahan ni Kang Min si Hyeon gamit ang pinto ng ref bilang panangga. Humanga si Kang Min na kayang salagin ng pinto ng ref ang mga bala, at dahil dito, pinuri niya ang tibay ng mga bagay na gawa sa Korea. Nagulat si Hyeonsu sa bilis ni Kang Min, at napilitan siyang tanungin ito kung sino ito para sumuong sa ulan ng bala para lamang iligtas ang isang babae. Nawala sa sarili si Hyeonsu sa katotohanang marahil ginawa ito ni Kang Min dahil mahal niya si Hyeon. Halos makagat niya ang kanyang dila nang tingnan niya ang kama, at pumasok sa kanyang isip ang ideya na nagsama na ang dalawa. Galit na kinarga ni Hyeonsu ang kanyang armas, ngunit nang akma siyang babaril ulit, may lumipad na bala papunta sa kanya, na napinsala ang kanyang baril at daliri. Sumigaw si Hyeonsu sa matinding sakit, ngunit sinabihan siya ni Kang Min na hinaan lang ang boses niya dahil baka marinig siya ng mga kapitbahay. Sinabihan siya ni Kang Min na manahimik,
o kung hindi ay sisirain niya ang buo niyang kamay. Sinabi ni Kang Min sa kanya na inilabas na niya ang kanyang totoong baril, at ito ang gagamitin niya mula sa sandaling iyon. Natulala si Hyeon-soo habang ang usok mula sa baril ay umihip papunta sa kanya, at nagsimula siyang magmakaawa, sinasabi kay Kang Min na ayaw niyang mamatay. Dahil sa takot sa kanyang buhay, tumalikod siya at mabilis na lumabas doon, ngunit wala itong naitulong sa kanya dahil patuloy siyang sinusundan ni Kang Min, habang nakatakip ang hood sa kanyang mukha. Tumatakbo si Hyeon-soo sa kalye na parang USA na hinahabol ng leopardo, itinutulak ang sinumang humaharang sa kanyang daan. Sa tuwing lilinggan siya, nakikita niya si Kang Min na tuloy-tuloy siyang sinusundan, na nagpapaisip sa kanya kung gaano katagal pa siya balak habulin ni Kang Min. Sumisigaw siya, nagtatanong sa sinumang nakakarinig kung ano ang kanyang nagawang mali. Naniniwala siyang siya ang biktima sa sitwasyong ito dahil pinakinabangan at iniwan lang siya ni Hyeon. Di nagtagal, nakarating siya sa isang sangandaan kung saan may malaking electronic billboard sa pader. Lumabas na hinihikayat lang siya ni Kang Min na dumaan sa landas na ito, at ginawa nga niya. Pagkatapos, inilabas ni Kang Min ang kanyang telepono, at kumonekta siya sa screen upang ibahagi ang kanyang screen. Ginagamit ni Hyeon-soo ang tawiran ng zebra nang tumingala siya at makita ang kanyang nakakatakot na video na naglalaro sa screen. Napahinto si Hyeon-soo sa kahihiyan, at lalo itong lumala nang magsimulang pag-usapan ng mga tao ang tungkol sa isang personal na bagay sa kanya. Nang hawak siya sa kanyang pantalon, sinubukang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon sa mga taong nagtitipon sa kalye. Lumingon siya at nakita si Kang Min na nakatingin sa kanya, at doon niya napagtanto na si Kang Min ang nasa likod ng video na naglalaro sa screen. Sa sandaling yun, ang ilaw ng pedestrian ay naging pula mula sa berde, at si Hyeon-soo, sa kanyang galit, ay hindi ito napansin. Humaharurot siya papunta kay Kang Min upang pababain ang video, ngunit walang ano-ano, biglang may lumitaw na truck at siya ay nasalpok, dahilan upang siya ay tumilapon sa malayo. Nagulantang ang mga manunood, nagtataka kung patay na ba ito, ngunit tumalikod lang si Kang Min para umalis. Inamin niyang hindi niya planong magtapos ito ng ganoon, ngunit sa kabilang banda, naniniwala siyang nakuha ni Hyeon-soo ang nararapat sa kanya. Kalaunan, nalaman ng mga pasaway sa eskwelahan ang nangyari kay Hyeon-soo, at hindi na nakakagulat dahil kumalat na ito sa social media. Si Hyeon naman ay hindi komportable sa katotohanang nasagasaan ang lalaki ng truck sa mismong araw na pumunta ito sa kanya. Kasabay nito, nahihirapan siya sa matinding pananakit ng ulo, at nahihirapan siyang alalahanin ang anumang nangyari noong nakaraang araw. Ang tanging naaalala niya ay ang pagkawala ng malay matapos dumating ni Hyeon-soo sa kanyang lugar. Ngunit doon, nakita niya si Kang Min, ngunit hindi siya sigurado, dahil malabo ang kanyang alaala. Lumabas na ang tindero ay pumunta rin sa bahay niya noong siya ay nawalan pa ng malay. Dumating siya kasama ang isang cleaning crew, at sila ang nag-alis ng lahat ng ebidensya sa silid. Si Hyeon ay nakakakita lamang ng mga kisap mata, kaya hindi siya sigurado sa nangyari sa kanya. Nang araw na yon, naglalakad si Kang Min sa eskinita patungo sa kanyang lugar, nagrereklamo tungkol sa kanyang edad sa trabaho, na pumipigil sa kanya na makakuha ng sigarilyo para sa kanyang sarili. Nang makasalubong niya ang tindero, agad na inabot ng tindero sa kanya ang isang business card mula sa network, habang sinasabi sa kanya na kahanga-hanga ang billboard. Si Kang Min ay hindi lubusang nagulat na nilapitan siya ng network dahil sa simulat sa pool ay may ginawa siya na may kinalaman sa isa sa kanilang mga miyembro, kaya normal lang para sa kanila na magkaroon ng interes sa kanya. Masaya si Kang Min na ang kanyang plano ay sa wakas nagsisimula ng magbunga dahil sa wakas ay makakapasok na siya sa network. Mas ginusto sana niyang umakyat sa pinakamataas na posisyon ng paunti-unti, ngunit hindi niya gagawin iyon. Diretso si Kang Min sa pinakalayunin, at sinabi niya sa salesman na gusto niyang dalhin siya nito sa kanyang boss dahil alam niyang ito ang nakikipag-ugnayan sa pinuno ng organisasyon. Hindi pa rin maintindihan ng salesman ang sinasabi ni Kang Min hanggang sa ipakita ni Kang Min ang balangkas ng baril na nasa loob ng plastic bag na hawak niya at inulit ang kanyang hiling na gusto niyang makita ang kanyang boss. Sa isang flashback, pumunta si Kang Min sa bahay ng dealer, at dahil pumasok siya sa bintana, sinalubong siya ng isang may hawak na gunting panghardin. Madaling sinangga ni Kang Min ang gunting gamit ang kanyang pasaporte. Nagulat ang dealer na nandito pa rin si Kang Min sa bansa gayong dapat ay naglakbay na ito sa Korea. Sinabi ni Kang Min sa kanya na inokupahan na ng mga kalapati ang runway,
at gusto niyang umidlip muna sa bahay nito bago siya umalis. Lumapit siya sa dealer para ibalik ang gunting, habang tinutukso ito, sinabi na hindi siya makatulog nang walang hita na mauunanan niya. Ipinagsawalang bahala ng dealer ang biro at tinanong siya kung bakit talaga siya pumunta sa bahay nito. Pinaalalahanan ni Kang Min ang dealer na tuwing ang isang contractor ay sumasabak sa isang misyon, nakakakuha sila ng bagong pagkakakilanlan, ngunit ang ibinigay na pagkakakilanlan sa kanya sa pagkakataong ito ay may nakalagay na tunay niyang pangalan. Tama halos lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, maging ang petsa ng kanyang kapanganakan. Tinanong niya ang dealer kung ano ang pakay nito, at sumagot ito na ito ay higit pa o mas kaunti isang konsiderasyon, hindi isang pakana. Pinapaalalahanan siya ng dealer na kapag tapos na siya sa kontrata, hindi na siya magiging spade A, kundi si Kang Min, na mababalik na ang kanyang buhay. Aminado si Kang Min na ang buong usapin ng kalayaan ay walang saysay sa kanya. Nagbigay siya ng halimbawa kung paano siya nakapatay ng makapangyarihang tao at hindi kailanman binigyan ng gantimpala maliban sa pera. Dahil dito, nagtataka siya kung bakit ang gantimpala ng buhay ng isang Koreanong mamamayan ay ang kanyang kalayaan. Sinabi ng dealer sa kanya na ito ang desisyon ng mga nasa itaas, kaya dapat niyang tigilan ang pag-aalala tungkol dito. Nagulat si Kang Min na kahit ang dealer ay hindi alam ang buong detalye, at pinapaalalahanan siya nito na impormasyon lamang na lubos na napatunayan ang kanyang ibinabahagi. Sinabi ng dealer sa kanya na mayroon siyang bagay na pinlano niyang ipadala sa kanya pagdating niya sa Korea, at ito ang mga detalye ng kanyang target. Ipinabatid kay Kang Min na ang target ay bumuo ng isang organisasyon, at ito ay kumikilos bilang isang lubhang masinop na organisasyong pangpunto, ngunit kakaunti lamang sa kanilang mga miyembro ang kanilang nakuhanan ng pangalan. Sinabi ng dealer sa kanya na ang una niyang hakbang ay ang lapitan ng isa sa kanilang mga ahente. Nagulat si Kang Min na lahat ng target ay mga estudyante, ngunit sinabi ng dealer sa kanya na huwag magpalinlang dito. Ipinabatid ng dealer sa kanya na ang organisasyon ay malalim ang ugat sa mga anino. Ngayon, sa kasalukuyan, mahinahon na sinabi ng salesman kay Kang Min na hindi na kailangan pang takutin siya, at tinamaan siya ni Kang Min sa dibdib. Ngunit, lumabas na isa pala itong baril laruan, at nagulat pa si Kang Min na hindi natakot ang tindero. Sinabi ng tindero sa kanya na mas nagulat siya na ang isang 17 taong gulang ay may bitbit na laruan. Tinanong siya ni Kang Min kung paano niya nalaman na isa itong baril laruan, at sumagot ang tindero na imposibleng magkaroon ng tunay na baril ang isang estudyante ng high school. Nagpatuloy siya sa pagbibigay kay Kang Min ng mas maraming dahilan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na naramdaman niyang mas magaan ito at pangit ang pagkakapinta. Sa halip na gawing simple, inisa-isa niya ang lahat ng mali sa baril bago siya tanungin ni Kang Min. Lumapit siya kay Kang Min upang bamulong sa kanyang tenga, tinatanong kung ano ang tunay niyang layunin at kung bakit siya lumapit sa network. Natigilan si Kang Min at napaatras habang pinapagalitan ang lalaki dahil sa pagbulong nito sa kanyang tenga na parang nakakapangilabot. Binalik ni Kang Min ang usapan, sinasabi sa sales clerk na siya ang lumapit sa kanya dahil nasa labas lang ito ng kanyang bahay. Saka tumalikod ang sales clerk upang umalis, ngunit sinabi niya kay Kang Min na hihintayin niya siya sa address na nasa business card kinabukasan. Saka binanggit ng sales clerk ang isang kagiliw-giliw na bagay bago tuluyang naglaho na parang bula. Sinabi niya kay Kang Min na malinaw niyang naamoy ang pulver kahit na may dala siyang larwang baril. Sa hindi niya kaalaman, may totoo palang baril si Kang Min na nakasuksok sa kanyang likod, at humanga siya na nalaman ng sales clerk na may totoong baril. Dahil dito, napagtanto ni Kang Min na ang lalaki ay isang binabayarang tagapatay at hindi ordinaryong tao. Pagbalik niya sa kanyang taguan, ipinaalam ni Kang Min sa kanyang organisasyon na nakipag-ugnayan sa kanya ang network. Ipinaalam ng dealer sa kanya na ang network ay nagkukunwari bilang isang iligal na organisasyong binubuo ng mga estudyante lamang, ngunit sa katotohanan ay isa itong malaking kriminal na organisasyon sa ilalim ng lupa. Inihayag ng dealer ang malaking katotohanan, sinabing ang network ay network ng Korea, kaya katulad sila ng batala, na nagkukunwari bilang isang kasino. Ang network ay karaniwang ginagamit ang mga estudyante bilang panakip-butas upang linlangin ang mga awtoridad, habang isinasagawa nila ang kanilang tunay na gawain ng palihim. Inamin ng dealer na marami silang hindi alam tungkol sa network. Inamin niya na baka sila pa nga ang batala ng Korea. Sinabi ng dealer sa kanya kung gaano kahanga-hanga na napansin na siya ng mga ito, ngunit hindi sumang-ayon si Kang Min.
Sinabi niya sa dealer na sa kabila ng lahat ng pinuhunan nilang yaman sa investigasyon, malayo pa rin siya sa pangunahing target, si Liz Ong. Sinabi ni Kang Min sa dealer na para marating ang target, kailangan niyang kumilos ng mas mabilis pa. Hindi masaya si Kang Min na namatay si Hyunso sa isang aksidente sa truck dahil maaari sana siyang nakakuha ng impormasyon mula rito. Hindi niya alam, hindi namatay si Hyunso, at abala ito sa pagpapagaling sa isang silid sa ospital. Nakahiga lang siya sa kama, at galit na galit siya nang malaman niya sa balita na hindi nahuli ng mga pulis si Kang Min. Sino ang responsable sa pag-broadcast ng kanyang video sa billboard? Nakakagulat, may kakaibang doktor sa tabi niya, tumatawa sa kanya. Sinigawan ni Hyunso ang lalaki, sinasabi na tigilan ang pagtawa dahil hindi ito nakakatawa. Tinanong siya ng doktor kung bakit inilabas ng hacker ang kanyang video, at galit na sumagot si Hyunso na hindi lang siya isang hacker dahil may totoo siyang baril. Nagulat ang doktor nang marinig ito dahil wala sila sa Amerika, ngunit ganoon din ang pagkalito ni Hyunso sa kanya. Pagkatapos ay lumakad ang doktor patungo sa linya ng IV matapos makumpirma na wala talagang alam si Hyunso. Sinabi ng doktor sa kanya na naghahanap siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit dahil wala siyang alam, nagtatapos ang kanyang papel sa silid ng ospital. Siya ay nagpatuloy na pakialaman ang linya ng IV, na may ngiting may masamang balak sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inilapag ng peking doktor ang hiringgilya na ginamit niya sa kabinet, sinabi kay Hyunso na magiging laman nito ng balita na namatay siya dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Dito nagsimulang matarante si Hyunso dahil hindi niya maintindihan kung paano napasama ang paggamit ng bawal na gamot sa sitwasyon. Bago pa niya malaman, ang sangkap sa loob ng IV ay humandar at nagsimulang kumalat at magdulot ng matinding epekto sa katawan ni Hyunso. Si Hyunso ay dinapuan ng kumbulsyon at sakit, na naging dahilan upang sumigaw siya sa sakit habang pinipilit na makawala mula sa pagkakahawak sa kama. Habang nagpupumiglas, sa wakas ay nagpa siya ang peking doktor na ibunyag na siya ay mula sa network, at sa sandaling yun, nagsimulang lumabas ang dugo sa maraming bahagi ng katawan ni Hyunso. Labis na naghirap si Hyunso hanggang sa tuluyan siyang pumanaw, at kahit na mukhang malagim ang pangyayari, nabighani ang peking doktor sa tagpong ito. Samantala, nasa tagpuan si Kang Min na sinabi sa kanya ng nagbebenta, ngunit wala siyang makita. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang peking doktor, ngunit sa pagkakataong ito, may kalmado siyang ngiti sa halip na ang nakakatakot ng ngiti niya kanina. Pinagalitan siya ni Kang Min dahil sa pagkahuli sa Maiteng, at humingi naman siya ng tawad, sinabing may inasikaso siya. Tinanong naman siya ni Kang Min kung saan naglaho ang nagbebenta kahapon at bakit siya inaasikaso ng isang estudyanteng nakahudi. Banibiro niya ang lalaki, tinatanong kung ito ba ay isang uri ng pyramid scheme kung saan ipinapakita muna nila ang matagumpay na tao. Tumanggi ang lalaki rito, sinasabing mukhang simple lang ang kanyang damit, ngunit may mas malaki pang kwento sa likod nito. Inilabas niya ang susi ng kotse, at pinindot niya ang susi. Tumugon ang kotse sa susi, at nang lumingon si Kang Min, nakita niya ang isang Rolls-Royce na nakatitig sa kanya. Namangha si Kang Min nang makita ito, at nagmamadali siyang lumapit upang simulan ang pagdila sa kotse habang sinasabi sa lalaki na ang pagpili ng network ay ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Pagkatapos ay iminungkahi ng lalaki na pumasok sila, at tuwang-tuwang sumugod si Kang Min sa kotse. Inilabas niya ang kanyang ulo mula sa kotse upang damhin ang simoy ng hangin sa kanyang mukha habang idinidetalye ang mga katangian ng Rolls-Royce. Sinubukan ng lalaki na sabihin sa kanya na delikado ang ginagawa niya, ngunit walang pakialam si Kang Min. Ang peking doktor pagkatapos ay nagsimulang isa-isahin ang mga kakilakilabot na bagay na mangyayari sa kanila kung sila ay bumangga mismo sa highway. Naalarma si Kang Min sa lahat ng sinabi ng lalaki, at bumalik siya sa loob ng sasakyan habang tinatanong siya kung nag-aral siya tungkol sa kung paano pumanaw ang mga tao. Noon din, ginulat ng lalaki si Kang Min, na sinasabing mas alam niya kaysa kay Kang Min pagdating sa paglisa ng mga tao. Nagkunwari si Kang Min na walang alam, na sinasabing wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Ngunit ginulat siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa pangalan ng kanyang contractor. Natulala si Kang Min nang marinig niya ito, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Pagkatapos ay ibinulgar ng peking doktor ang tunay na nakakagulat sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili, inilalantad na siya ang hinahanap ni Kang Min, si Lee Son. Kanina, nakipagkita ang sales assistant sa kanyang boss, ang umano'y si Lee Son.
Ipinaalam niya na naasikaso na ang lahat, mula sa mga fingerprint, mga mantsa ng dugo, ang CCTV footage, at iba pa. Tiniyak na niya na naalis na ang bawat digital presence, ngunit ipinaalam niya sa kanyang boss na si Hayon, na siyang saksi, ay walang ipinakitang palatandaan ng panlabas na trauma. Para asikasuhin siya, gumamit sila ng gamot para burahin ang kanyang memorya. Nagpahayag ng pagtataka si Lee Sun na sa isang silid na puno ng bakas ng bala, walang tinamong sugat ng bala o pinsala si Hayon. Pagkatapos ay kinausap niya ang sales assistant gamit ang medikal na termino, na sinasabing hindi nila maaaring baliwalain si Hayon dahil wala itong panlabas na pinsala. Nakatayo roon ang salesman na nalilito, at tinukso siya ng lalaki, sinasabing magdamag siyang nanood ng mga medical drama. Kinuha naman ni Lee Sun ang kanyang telepono upang magkuha ng mga litrato ng kanyang sarili habang ngumingiti na parang isang tunay na psychopath. Binaliwala ng salesman ang kilos babae nito, sinasabing inusisa niya si Kang Min, at agad nitong nakuha ang kanyang pansin. Nahulog niya ang telepono, at binanggit ng salesman na ayon sa papeles, si Kang Min ay isang ordinaryong estudyante lang ng high school, ngunit sa lahat ng kanyang nalaman, ang database ng kanyang paaralan ay pawang pinalsipika. Lumalabas, sinuri niya ang pagkakakilanlan ni Kang Min sa pamamagitan ng isang internasyonal na broker, at dito niya nalaman ang nakakatakot na katotohanan na siya ay mula sa Pilipinas, at siya ay isang taong inupahan para sa mga mapanganib na trabaho. Naglaho ang ngiti sa mukha ng kanyang amo dahil hindi siya makapaniwala na ang isang propesyonal na mamamatay tao ay magpapahirap makipaglaban sa isang estudyante ng high school. Sinabi sa kanya ng sales agent na hindi rin siya naniwala dito, kaya mas nag-imbestiga pa siya, at nalaman niyang ang organisasyong kinabibilangan nito ay ang Batala. Naglaho ang ekspresyon sa mukha ng peking doktor nang marinig niya ito, at tinanong niya ang sales agent kung tama ang kanyang narinig. Sumagot ng oo ang sales agent, at agad nagbago ang ekspresyon ng peking doktor sa ekspresyon ng isang nasasabik na tao. Dahil si Kang Min ay mula sa nangungunang grupo ng mga hitman sa Pilipinas, nagpasya siyang kailangan niyang makilala ito ng personal. Ngayon sa kasalukuyan, ay natulala si Kang Min habang ipinakikilala ni Lee Sun ang sarili nito sa kanya sa loob ng sasakyan. Bilis ng bilis ang tibok ng puso ni Kang Min nang walang kontrol dahil ang sinasabing target niya ay si Lee Sun. Dahil nakaupo siya sa harap ng tila isang talagang mapanganib na tao, pumwesto siya sa isang depensibong posture, na tila balaki niyang humugot ng kanyang sandata. Lumapit si Lee Sun na may ngisi sa mukha, tinatanong si Kang Min kung iniisip ba niyang patayin siya kaagad. Ngumiti si Lee Sun, sinasabing kay Kang Min na isipin itong lohikal dahil imposibleng makaharap niya ang isang kasing delikado niya nang hindi handa. Itinuro niya ang labas, at lumingon si Kang Min upang makita na napapalibutan na sila ng napakaraming armored SUV. Hinihimok siya ni Lee Sun na manatiling kalmado at huwag subukan ng anumang kalokohan. Lalong ginulat ni Lee Sun si Kang Min sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang propesyonal na pangalan, Spade A, habang binubuksan ang loob ng kanyang jacket upang ipakita ang insignia ng Spade dito. Kang Min sa wakas ay nagsalita, ngunit ang tanging nabigkas niya ay isang ekspresyon. Inamin ni Kang Min na nasa masamang sitwasyon siya, at sa ibang lugar, isang kapwa dealer sa kasino, na nagtatrabaho para sa Batala, si Hart III, ay nakikipagpulong sa pangunahing dealer ni Kang Min. Maliwanag na si Hart III ang nag-ayos ng profile ni Kang Min para sa misyon, at ginawa niya ito sa paraang gusto ng pangunahing dealer. Gayunpaman, tinanong ni Hart III ang dealer kung sigurado ba ito sa kanyang desisyon. Ipinaalala niya rito na siya ang nagturo sa kanya na laging siguraduhin na walang anumang pagkukulang ang mga pagkakakilanlan. Gusto niyang malaman kung bakit niya sinadyang mag-iwan ng mga pagkukulang, at tinanong niya ito kung ito ba ay paraan upang matanggal niya si Kang Min. Sumagot ang blonde na dealer na hindi ito ang kaso. Binanggit niya na kinailangan nilang gawin ito para marating ni Kang Min ang pinakapusod ng kalabang organisasyon sa pinakamaikling panahon. Idinagdag niya na ang desisyon ay galing mismo kay Kang Min. Ngumiti si Hart III dahil sa wakas ay napagtanto niya na nilinlang lang ni Kang Min ang kalabang organisasyon para hanapin siya agad. Gayunpaman, nagtataka pa rin si Hart III kung ano ang susunod na mangyayari, dahil walang paraan na basta nalang hahayaan ng network si Kang Min. Sinabi niya kay Kang Min na isagawa ang kanyang misyon. Naniniwala siya na lubusan nilang pahihirapan si Kang Min, o sisiguraduhin nilang magtatamo ito ng matinding kapinsalaan.
Mahina kong binuksan ng dealer ang lalagyan ng asukal para kumuha para sa kanyang tsaa habang tinatanong si Hart tatlo kung alam niya ang perpektong paraan para linlangin ang isang tao. Si Hart tatlong ay sumagot na sa pamamagitan ng paggamit ng cane, ngunit sinabi ng dealer sa kanya na ang pinakamainam na paraan ay punan ang katotohanan ng isang katsarang kasinungalingan. Binanggit niya na ito ay isang simpleng paraan ng paghahalo ng isang katsarang kasinungalingan sa 100% katotohanan. Sinabi niya kay Kang Min na alam niya ang totoong dahilan kung bakit siya pumunta sa Korea sa ilalim ng huwad na pagkakakilanlan. Gumawa siya ng hula, tinanong si Kang Min kung siya ba ay pinaghahanap ni Batala. Nagpatuloy siya sa kanyang hula, sinabi kay Kang Min na ang ginagawa niya ay medyo padalos-dalos. Sa wakas ay nagpa siya si Kang Min na magsalita, at casual niyang sinabi kay Lisa na may nangyari na nakasira sa kanyang loob. Si Lisa ay naging talagang mausisa, at hiniling niya kay Kang Min na sabihin kung ano yun. Nakikita ni Kang Min kung gaano ito kamausisa, at natutuwa siya na nagiging perpekto ang kanyang plano dahil handa na ang entablado. Sa madaling salita, ang tanging kailangan na lang niya ay ihalo ang isang katsarang kasinungalingan sa katotohanan. Upang magawa ito, plano niyang kunin ang mga pangyayari sa kanyang buhay at muling buuin ang mga ito sa isang ganap na naiibang senaryo. Nagsimula si Kang Min sa kanyang pagsasalaysay, inihayag na binigyan siya ng huling misyon upang tapusin ang isang kongresista. Pananggakwan siya ng pagreretiro pagkatapos nito, at natuwa siya na sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makabalik sa Korea upang tamasahin ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, isang miyembro ng organisasyon, na naghihintay sa Korea, ang humabol sa kanya upang patayin siya, at dito, tinutukoy niya ang unang target na pinatay niya sa tindahan. Binanggit ni Kang Min na wala pala talang balak si Batala na palayain siya mula pa sa simula. Narinig ito ni Lisa at sinabi kay Kang Min na dahil siya ay tinutugis, dapat ay nagtago na lang siya kung saan walang makakahanap sa kanya. Gustong malaman ni Lisa kung bakit siya gumagawa ng gulo na maglalagay sa kanya sa panganib. Binuksan ni Lisa ang mini refrigerator ng kotse para ipakita ang puding sa loob. Sumagot si Kang Min na hindi niya ginagawa ang iminumungkahi niya dahil hindi siya katulad niya. Pagkatapos ay nagkwento si Kang Min kay Lisa ng isang kasabihan, na kung gusto mong itago ang isang aso, itago mo ito sa isang kafe. Binanggit ni Kang Min na halata naman na gustong patayin siya ni Batala sa kalaunan, kaya naman gusto niya ng isang bagay na magpoprotekta sa kanya mula sa kanila. Kinuha ni Kang Min ang puding, at iniunat niya ito kay Lisa, sinasabi sa kanya na garantiya ang kanyang kaligtasan, at bilang kapalit, magtatrabaho siya para sa kanya. Kinuha ni Lisa ang tasa, at tinanong niya si Kang Min kung hindi ba siya humihingi ng labis mula sa isang organisasyon na puro estudyante lamang. Ginulat ni Kang Min si Lisa sa isang nakakagulat na kilos, tinatanong siya kung nagkamali ba siya ng pinuntahan dahil ang network na alam niya ay isang grupo ng mga profesional na mamatay tao. Bumalik sa kafe, sinabi rin ng dealer kay Hart tatlo na ang mga menor de edad na miyembro ay walang iba kundi isang abala. Sa katunayan, sila ay parang mga magagamit lamang na pantabing para takpan ang mga pagpatay. Tinanong ni Hart Free ang dealer kung palilihiman ang pagkamatay ni Kang Min, ngunit tiniyak ng dealer sa kanya na hindi mangyayari ang ganoon. Nagulat si Hart tatlo sa tiwala sa sarili ng babae, at tinanong niya ang dealer kung bakit ito ganoon kasiguro sa sinasabi niya. Bamantong hininga ang dealer, sinabi kay Hart tatlo na walang malaking dahilan para dito dahil Spade A ang pinag-uusapan nila. Ngayon ay nasa Rolls-Royce, tiniyak ni Lisa kay Kang Min na ang alok nitong sumama sa kanila ay kaakit-akit, ngunit hindi niya ito tatanggapin. Nagsimula siyang magsalita ng walang saysay, sinabing sapat na ang narinig niyang matatamis na salita bago sabihin kay Kang Min na may posibilidad na sinabi niya rito ang mga katotohanang hinaluan ng kasinungalingan. Hindi rin niya alam kung nilapitan ni Kang Min ang organisasyon na may sarili nitong masamang hangarin, tulad ng isang lasong kopa. Malapit nang tapusin ni Lisa ang kanyang pahayag nang putulin siya ni Kang Min. Sinabi kay Lisa na siguro'y takot ito sa armadong labanan kay Batala dahil alam nitong hindi nila ito palalampasin kung hulihin niya siya. Kinutya ni Kang Min si Lisa, sinasabing sigurado siyang takot na takot ito kay Batala dahil nagdala pa ito ng maraming kasama para lang makipagkita sa isang tao. Patuloy na nagsalita si Kang Min ng kanyang nasa isip hanggang sa galit siyang hinawakan ni Lisan mula sa likuran, sinabihan na mananaig ang network sa isang armadong labanan laban kay Batala. Hindi nagtagal, dumating sila sa tila isang abandonadong amusement park.
Ipinahayag ni Kang Min ang kanyang nostalgia dahil matagal na rin simula nang makapunta siya sa isang amusement park. Gayunpaman, nang makita ang sira-sirang kalagayan ng parke, tinanong niya kung panahon ba ng Halloween. Sinabi naman ni Lee-san sa kanya na matagal nang nagsara ang parke, at dahil walang tao, wala ring CCTV camera. Binanggit ni Lee-san na ang amusement park ang perpektong lugar para itago ang isang bangkay, at binuksan niya ang trunk ng kotse para ipakita ang body bag na naroon. Binanggit ni Lee-san na ang una niyang plano ay patayin si Kang Min kasama ang taong nasa loob ng body bag, ngunit nagbago ang isip niya. Habang binubuksan niya ang bag, sinabi niya kay Kang Min na may isang bagay na nagpagulo sa kanyang isip nang matanggap niya ang unang ulat tungkol sa kanya. Nagtataka siya sa katotohanang walang natamong pinsala si Hyeon sa pinangyarihan ng laban, at gusto niyang malaman kung bakit niya ito pinrotektahan. Tinanong niya kung ito ay para iwasan ang pagkakasangkot ng ibang tao o kung ayaw lang niyang gumawa ng eksena. Pinapaalala ni Lee-san sa kanya na ang intensyon niya ay gawin siyang target, kaya mas naguguluhan siya sa lahat ng ito. Binuksan ni Lee-san ang bag upang ihayag ang tao sa loob, na lumalabas na si Hyeon, na binugbog. Ang bibig niya ay tinakpan ng duct tape, at nakagapos din siya ng makapal na kadena. Tinanong naman ni Lee-san si Kang Min kung pinrotektahan niya ito dahil nagkaroon na nga siya ng pagtingin dito. Ang makita si Hyeon sa ganoong kalagayan ay ikinagulat ni Kang Min, at tinanong niya kung ano ang gusto ni Lee-san na gawin sa pamamagitan nito. Sumagot si Lee-san na gusto niyang makita kung tunay ngang mahusay na kakayahan si Kang Min at kung siya nga ang Battle Spade A. Pagkatapos ay iniabot ni Lee-san sa kanya ang kutsara nito, sinabi sa kanyang patunayan ang sarili, at nang walang pag-aalinlangan, itinutok ni Kang Min ang kutsara kay Hyeon. Samantala, ang mga kaibigan ni Hyeon ay nakitang nasa isang cafe na umo-order ng parfait na kasing taas ng Eiffel Tower. Ang tatlo ay naguguluhan sa biglaang pagkawala ni Hyeon, dahil sinubukan nilang kontakin siya, ngunit hindi siya makontak. Samantala sa amusement park, nahaharap si Kang Min sa isang suliranin. Ang pangunahing target niya, na si Lee-san, ay nasa harapan na niya, at kung aalisin niya ito, kumpleto na ang misyon. Ngunit ang problema ay hindi niya alam kung ito ang tunay na Lee-san o hindi. Iniisip niya kung ang taong ito ay inihanda lang para subukan siya. Sa puntong ito, alam niyang 50 hanggang 50 ang pagkakataon, dahil kung aalisin niya ang taong nakatayo sa harap niya at lumabas na peke ito, malalaman ang tunay ang layunin niya at agad na maglalaho. Dahil dito, alam ni Kang Min na hindi siya pwedeng kumilos ng padalos-dalos, kaya ang tanging pagpipilian niya sa ngayon ay magsakay-sakayan sa taong nagpapanggap na si Lee-san. Sakto namang tinusok ni Kang Min si Hyeon ng kutsara, na ikinagulat ni Lee-san, ngunit hindi na gaanong nakakapagtaka, isang peking katawan pala ito. Nakita ni Lee-san kung gaano siya kalmado, at tinanong niya kung kailan niya nalaman na peke ang katawan. Sumagot si Kang Min na alam na niya mula pa sa simula. Sinabi niya kay Lee-san na kahit perpekto pa ang pagbabalat kayo, walang paraan para gayahin ang natural na katawan o densidad ng kalamnan ng isang tao. Tinatatanong pa rin ni Kang Min kung bakit niya isasagawa ang ganoong pagsubok nang biglang umalingaw-ngaw ang pa-system ng parke na may boses ni Lee-san. Lumingon si Kang Min para makita na nawala na pala si Lee-san, at nasa control room na ito ng parke. Kinausap niya si Kang Min sa pamamagitan ng mikropono, sinasabing pinaghirapan niya talaga ang pagtatangka na sorpresahin siya. Ngunit medyo walang reaksyon ang kanyang pagtugon sa lahat ng ito. Inamin ni Lee-san na ang individual na yun ay peke lamang at nagpanggap na kaibigan niya. Inamin din ni Lee-san na ang totoong katawan ay pag-aari ng isang miyembro ng network. Bago pa man malaman ni Kang Min, ang taong nakakubli ay lumitaw sa likuran niya, at ipinaalam ni Lee-san kay Kang Min na siya rin ay isang contractor. Sa katunayan, siya ay dating miyembro ng network, kaya naman, siya ay karaniwang isang traidor. Pagkatapos, inalis ng traidor ang pagpapanggap ni Hyeon sa kanyang mukha upang ihayag ang kanyang totoong mukha. Lumabas na siya ay isang lalaking may buhok na kulay blonde at matang berde, at ang pangalan niya ay Lee Daniel. Naligalig si Kang Min nang makita ito, at tinanong niya si Lee-san kung may nakatagong layunin sa likod ng lahat ng ito. Pinuri ni Lee-san ang kanyang kutob, sinasabi sa kanya na mayroon silang isang bagay na magkapareho, at ito ay ang katotohanang siya at si Daniel ay pinaghahanap ng kani-kanilang mga organisasyon. Kaugnay nito, binanggit ni Lee-san na naghanda siya ng laban ng muling pagkabuhay. Ibinunyag ni Lee-san na ito ay isang laban na may matinding panganib,
at ang sinumang manalo ay mapasasama sa network. Idineklara ni Lisan na bukas na ang laban, at agad na kumilos si Daniel. Inihagis niya ang kanyang mga tanikala kay Kang Min, ngunit nakaiwas si Kang Min bago pa siya tamaan. Ang puwersa mula sa pagtama ay napatunayang labis na malakas, dahil nagdulot ito ng matinding pinsala sa Rolls-Royce, na parabang nahati. Ngumiti nang may masamang hangarin si Daniel, habang ibinunyag niyang siya ay isang artista na ipinagmamalaki ang kanyang gawa. Nagawa ni Kang Min na makatugpa sa kabilang panig ng pagtama, malayo ng kaunti sa kung saan nagtapos ang pagtama. Tinanong ni Kang Min si Daniel kung ano ang sinasabi nito, at muling sumugod si Daniel sa kanya, habang ibinunyag na siya ay isang artista na lumilikha ng sining mula sa buhay ng tao, na ginagawa silang bahagi ng kanyang obra. Nagpakawala siya ng panibagong mapanirang pag-atake sa lugar gamit ang mga kadena, ngunit tulad ng dati, nakailag si Kang Min. Nagpatuloy si Daniel sa pagsasalita tungkol sa ginagawa niya sa kanyang mga biktima. Ibunyag kung gaano siya kasaya nang gawin niya ang kanyang huling biktima. Binanggit niya na ginawa niyang bahagi ng paligid ang pamilya ng biktima, at sinabi niya ito habang dinidilaan ang kanyang mga labi upang ipakita kung gaano niya ito nasiyahan. Dahil dito, natukoy ni Kang Min na hindi lang pumapatay ng mga inosenteng tao si Daniel, kundi pinagsasamantalahan din niya ang kanilang mga labi. Kinuha ni Kang Min ang isa sa mga gulong ng kadena sa parke, at sumugod siya patungo kay Daniel. Napagpasyahan ni Kang Min na hindi lang isang baliw si Daniel, kundi isa ring artistikong baliw. Inindayog niya ang mga kadena patungo sa leeg ni Daniel, at lahat ng reflexes ni Daniel ay sumisigaw ng panganib sa kanya. Ang kadena ay tila ganap ng nakakapit sa leeg ni Daniel, ngunit sa huling sandali, ipinukol niya ang kanyang ulo pabalik kay Daniel. Napigilan si Daniel ng atake ni Kang Min, ngunit pinapanatili niya ang kontrol sa sitwasyon, at sinabi niya kay Kang Min na ituturing niya ang conclusion nito bilang isang papuri. Pinagsama ni Daniel ang kanyang mga braso at winasak ang mga kadena habang lumilingon upang titigan si Kang Min na nakangiti. Tiningnan niya ng direkta ang mga mata ni Kang Min habang sumusugod sa kanya, habang detalyadong sinasabi sa kanya ang kanyang nakakapangilabot na plano para rito. Ang kanyang mga atake ay nag-iwan ng matinding epekto sa lupa, na nagtulak kay Kang Min paatras, at binanggit ni Daniel na ang kanyang plano ay manipula ang mga kasukasuan at kalamnan sa mukha ni Kang Min bago pa man magsimulang tumigas ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, plano niyang ibabad ang katawan ni Kang Min sa hydrogen peroxide upang ipahayag ang kanyang tuyong pagkatao, at para sa kanyang nakababaliw na pagtatapos, gusto niyang ikabit ang katawan ni Kang Min sa isang poste bilang tanda ng ninakaw na kalayaan. Matapos marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni Kang Min na plano ni Daniel na gawin siyang kabayong pang-carousel, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Daniel, na nagsabi kay Kang Min na huwag ikumpara ang kanyang gawa sa isang kabayong pang-carousel. Eleganteng lumakad siya pasulong bago iwinawasiwas ang kanyang mga kadena sa pabilog na paraan upang pahirapan ang pag-iwas dito, habang sinasabi kay Kang Min na huwag kailanman ikumpara ang kanyang gawa sa murang, gawang maramihang basura. Ang mga kadena ay lumilipad patungo kay Kang Min nang nakakabahala ang bilis, at ang epekto mula sa atake ay nakawasak sa carousel park dahil galit siya na ikinumpara ni Kang Min ang kanyang sining sa metal at plastic. Daniel naniniwala na napatumba na niya si Kang Min sa huling atake niya hanggang sa marinig niya ang boses ni Kang Min mula sa kung saan, tinatanong siya kung ano ang problema niya sa metal at plastic. Bigla, isang ulo ng carousel ang lumilipad patungo sa kanya, ngunit madali itong nahati ni Daniel. Lumitaw si Kang Min sa gitna ng alikabok, sinasabi kay Daniel na ang isang tunay na artista ay hindi sinisisi ang kanyang mga materyales, at pagkatapos noon, tumingala si Daniel upang makita ang maraming poste na lumilipad patungo sa kanya. Umalis siya ng paatras sa pagtatangkang umilag sa mga poste habang tinutuya si Kang Min sa paggamit ng ganoong kradong atake sa kanya. Ngunit, ang malagim na katotohanan ng nangyayari ay naunawaan niya nang mapagtanto niyang tinamaan ng mga poste ang mga kadena, pinananatili itong nakasabit upang pigilan siya sa paggalaw. Kang Min ngumingiti habang tinatanong si Daniel kung ano ang tingin niya sa kanyang gawa dahil halos nakagawa na siya ng isang magic circle mula sa isang patay na kabayo. Sinubukan ni Daniel gumalaw, ngunit napagtanto niyang nakakabit ng mahigpit ang mga poste sa lupa, at bigla, sinabihan siya ni Kang Min na hintayin ang pangunahing kaganapan. Bigla, isang upuan mula sa Ferris wheel ang bumagsak mula sa langit. Pinanood ni Daniel nang may takot habang ang malaking tipak ng metal ay bumabagsak sa kanya.
Nagdulot ito ng napakalaking impact na nagpakalat ng alikabok sa lahat ng dako na parang bomba. Pagkaalis ng alikabok, nakaligtas si Daniel ng nakakagulat na may kaunting sugat sa ulo. Niloko niya si Kang Min dahil sa pagiging walang lasa nito, at sa sandaling yun, isang larwang aso ang lumitaw sa tabi niya. Nagtataka si Daniel kung para saan ang larwang aso nang lumabas si Kang Min sa gift shop na may larwang korona sa kanyang ulo habang may hawak pang ibang kakaibang bagay sa kanyang kamay. Casual niyang sinabi kay Daniel na hindi niya narinig ang huli nitong pagrereklamo dahil abala siya sa paghahanap ng mga kasangkapan. Ipinakita ni Kang Min ang bagay na hawak niya, na isang maliit na larwang pamalo, na nagdulot ng labis na pagtataka kay Daniel. Casual na binuksan ni Kang Min ang laruan habang sinasabi kay Daniel na may kapangyarihan itong puksain ang lahat ng kasamaan. Napangiti si Daniel nang marinig ito, at sinabi niya kay Kang Min na masyadong pambata ang kagamitan para tingnan. Tinanong niya si Kang Min kung seryoso ba itong gagamitin ng laruan bilang sandata laban sa kanya, at pinaalalahanan siya ni Kang Min sa sinabi niya na ang tunay na maestro ay hindi kailanman sisisihin ang kanyang mga kasangkapan. Hindi sumang-ayon si Daniel habang pinupunit niya ang bahagi ng kanyang damit, sinasabi kay Kang Min na kung sino ang mas bihasa, mas sensitibo sila sa kanilang mga kagamitan. Nagulat si Kang Min nang makita siyang ginagamit ang sinulid na hinabi niya mula sa kanyang damit. Hindi makapaniwala si Kang Min kung gaano siya kabalbalan, at ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinagsasabihan siya sa ganoong paraan ng paglabas ng mga sinulid. Ipinagbigay alam ni Daniel kay Kang Min na ang tinitingnan niya ay hindi ordinaryong tela, sinasabing ito ay delikado, tulad ng isang brush, habang nagtataglay ng matinding talam. Biglang napagtanto ni Kang Min na humahabol na sa kanya ang sinulid, at sa sandaling pinakawalan nito ni Daniel, agad na kumilos si Kang Min at yumuko upang iwasan ang atake. Nakapagtataka, tila napakalakas ng sinulid dahil nilalagos nito ang eskultura na nakatayo sa likod ni Kang Min, at dito na-realize ni Kang Min na hindi basta-basta ang sinulid. Biglang nilapitan ni Daniel si Kang Min at tangkaing kitlin ang buhay nito sa pamamagitan ng pag-target sa kanyang leeg gamit ang sinulid, ngunit binuhay ni Kang Min ang laruan at nagpaputok ng mga bula kay Daniel. Ikinagambala ito sa kanya dahil lumipad ang mga bula sa kanyang mga mata. Binanggit ng record na boses sa loob ng laruan kung paano ito ginawa upang lipulin ang masasamang demonyong tribo gamit ang mga banal na bula. Kinusat ni Daniel ang kanyang mga mata dahil sa sakit, habang kinokondena si Kang Min sa pagsira sa kanyang perpektong balat gamit ang tinatawag niyang murang kemikal. Pagdilat niya ng mata, nawala na si Kang Min, kaya napaisip siya kung saan ito nagpunta. Nagsimula siyang kausapin ang sarili na tila nawawala sa sarili, tinatanong kung tumakas ba si Kang Min. Samantala, ginamit ni Kang Min ang buong oras upang suriin ang estilo ng pakikipaglaban ni Daniel, at natukoy niya na pagdating sa mga sandata, talagang epektibo si Daniel. Mula sa paggamit ng mabibigat na atake, paggamit ng bigat ng mga tanikala para sa tumpak na hiwa, at paggamit ng manipis na sinulid, siya ay isang tekniko na nakapag-master ng dalawang magkasalungat na estilo ng pakikipaglaban. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan sa paggamit ng kapaligiran sa labanan, tulad ng pagsubaybay sa kalaban, ay lubhang kulang. Dahil tapos na siya sa kanyang pagsusuri, naisip ni Kang Min na oras na upang tapusin ang laban. Sumilip si Kang Min mula sa kanyang pinagtataguan at napagtantong nawala na si Daniel at nag-iwan ng dalawang pangit na teddy na pinagsama ng mga sinulid para lokohin siya. Nagtataka pa siya kung ano yun nang biglang lumitaw si Daniel sa kanyang likuran. Alam ni Kang Min na susugurin siya, at agad siyang umaksyon dito. Nailigtas niya ang kanyang ulo, ngunit nagtamo ng hiwa sa mukha, habang nawala rin ang hawak niyang larwang kulay rosas. Patuloy na nilalay ni Daniel si Kang Min, na sinasabing oras na para tapusin siya. Ngunit sa sandaling yun, nakarinig siya ng kakaibang boses malapit sa kanyang ulo. Lumingon siya at doon niya napagtantong sinundot pala ni Kang Min ang kanyang leeg gamit ang larwang patpat. Binunot ito ni Daniel, at bumuhos ang dugo mula sa kanyang leeg, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sumisigaw siya sa tindi ng sakit, at pinagalitan siya ni Kang Min dahil may oras pa siyang pag-usapan ang sining at basura gayong nasa bingit na siya ng kamatayan. Nang sandaling yun, hinawakan ni Daniel ang kanyang leeg at nagmamadaling pumasok sa gusali ng arcade. Dahan-dahan siyang sinundan ni Kang Min, ginamit ang bakas ng dugo mula sa leeg nito upang matuntun siya. Pumasok siya sa gusali,
Kinukutya si Daniel sa pagtakbo na parang takot na pusa dahil lang sa takot mamatay. Nakita niyang nakaluhod si Daniel sa sahig, at ginamit niya ang sinulid upang balutin ang kanyang leeg na parang benda para mabawasan ang pagdurugo. Nagsimula nang magsalita si Daniel tungkol sa mga istrukturang bakal at kung ano-ano pa, na ikinagulo ng isip ni Kang Min. Gayunpaman, napansin ni Kang Min na ang buong sahig ay nababalutan ng sinulid, at tinanong niya si Daniel kung ano ang pinagkakaabalahan nitong Saturday. Kinukutya siya ni Kang Min dahil sa paglipat ng karera mula sa pagiging artista patungo sa pagiging pilosopo habang nasa bingit ng kamatayan. Ngunit kinurek siya ni Daniel, sinabihan siya na ang kasalukuyang nangyayari ay isang inspirasyon. Ikinumpisal niya na ang pagiging nasa bingit ng kamatayan ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang mahalagang bagay. Binanggit niya na sa halip na hayaang hilahin siya ng kamatayan, nagpasya siyang hilahin ang kamatayan papalapit sa kanyang sarili. Lumalabas na ikinabit niya ang sinulid sa napakalaking istrukturang nakatayo mismo sa itaas ng arcade. Hindi pa rin naiintindihan ni Kang Min ang sinasabi niya, at inaakala niyang nagsasalita ito ng kung ano-ano dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Bigla, napagtanto ni Kang Min na nakatayo siya sa pagkakasalabid ng mga sinulid, na inihanda ni Daniel para sa kanya. Tuwang-tuwang sinabi ni Daniel kay Kang Min na hindi siya makakaalis sa silid, at gamit ang bawat butil ng lakas na natitira sa kanya. Tumayo si Daniel habang sinasabi kay Kang Min na ito ang pinakadakila niyang obra maestra. Bahagya ng kumakapit si Daniel sa buhay habang may tubig na umaagos mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Tinanong niya si Kang Min kung naririnig nito ang tunog ng isang napakalaki at mabigat na piraso ng bakal na hinampes ng hangin at ulan, nawawala ng balanse sa iilang hibla lamang. Lumabas na sinisimulan na pala ni Daniel na pabagsakin ang istruktura patungo sa kanila. Naunawaan ni Kang Min kung gaano kalubha ang sitwasyon nang hindi na siya makagalaw, at sinabi ni Daniel sa kanya kung gaano kaganda ang kanilang pagkasira sa isa't isa. Habang nagpapanik si Kang Min, kumari pa si Daniel upang yakapin siya bago sabihin na ang pamagat ng kanyang obra maestra ay tinatawag na pagyakap sa kamatayan. Nang sandaling yun, bumagsak ang istruktura sa gusali, habang hawak ni Daniel si Kang Min habang gumuho ang gusali sa ibabaw nila. Kalaunan, nakita si Lee Sin na nakatayo sa labas ng gumuhong istruktura, na nagpapahayag ng kanyang pagkagulat sa kung paano naging abo ang napakalaking arcade. Hindi makapaniwala si Lee Sin na pinili talaga ni Daniel ang kamatayan sa isang laban para sa kaligtasan, at nang sandaling yun, lumingon siya upang ipakita si Kang Min, na nakatayo sa tabi niya. Mukhang perpektong ayos si Kang Min at nahihirapan lamang magsindi ng kanyang sigarilyo. Pinapaalalahanan ni Kang Min si Lee Sin na nagawa na niya ang ipinapagawa nito, at inamin ni Lee Sin na nagawa niya yon ng napakaganda. Lumabas na iniwan ni Kang Min si Daniel na pinigil ng sarili nitong sinulid, na tila isang alaala. Pumalakpak si Lee Sin kay Kang Min, sinabihan siya na pumasa ito ng may matagumpay na marka, at tiniyak niya kay Kang Min na mula sa sandaling yun, gagarantiyahan ng network ang kanyang kaligtasan. Malapit na niyang sabihin ang kanilang kondisyon nang putulin ni Kang Min ang kanyang sinasabi, na tiniyak dito na papatayin niya ang sinuman na gusto nilang patayin, kaya hindi sila dapat mag-alala ng husto. Makalipas ang ilang araw, nakita si Kang Min na naglalakad pa uwi pagkatapos ng klase, nagtataka kung bakit hindi pa siya kino-contact ng network, kahit na na-recruit na siya sa network. Sa sandaling narating niya ang kanyang pinto at itinipa ang kanyang passcode, bigla siyang huminto sa pagkaunawa na may isang tao sa loob ng kanyang bahay. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paalam!